Movie Recap Tagalog here. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli sa langit, taglay ang pinakamaliwanag at pinakabatang anyo ng iyong kabataan, papayag ka bang ipagpalit iyon kapalit ng buong alaala ng taong mahal mo? Isang kakaibang tren kung saan nagsisimula ang mga desisyong puno ng trahedya, ngunit may pagkatao pa rin. Isang lugar kung saan sinusubok ang hangganan ng pag-ibig. Dahan-dahang pumapasok ang isang tren sa ilalim ng lupa sa sementeryo ng mga yumao. Ito ang tren na nakatalaga upang sunduin ang mga kaluluwang katatapos lamang umalis sa mundong ito. Tutungo ito sa huling hantungan, sa langit o sa impyerno. Sa loob ng tren, ang mga kaluluwa ng mga namatay ay magkakahawak ang mga kamay at taimtim na nagdarasal, sapagkat kapag tumawid na ang tren sa tulay ng nyay, ang susunod na hintuan ay ang impyerno. Ang mga gumawa ng kasamaan noong sila'y nabubuhay pa ay kailangang bumaba sa istasyong iyon. Doon sila dadalhin upang pagdusahan ng kanilang mga kasalanan. Alam ni Haisuk na hindi siya makakatapak sa langit. Unti-unting umakyat ang takot sa kanyang puso at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Sa oras na iyon, narating na ng tren ang madilim at nakakatakot na teritoryo ng impyerno. Pagkahinto ng tren, biglang may mga mahahabang braso na may putol-putol na mga daliri na umabot mula sa mga bintana. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng nasa loob ng bagon. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng tren. Akala ni Haisuk ay kailangan na niyang bumaba upang pumunta sa impyerno, kaya sinubukan niyang tumayo. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw. Sa halip, ang taong nakaupo sa tabi niya ang biglang tumayo na parang wala sa sarili. Doon niya napagtanto na ang mga kaluluwang nakatakdang mapunta sa impyerno, gusto man nila o hindi, ay huhilahin pa rin palabas ng tren ng isang misteryosong puwersa. Kahit pa subukan nilang lumaban, wala rin itong silbi. Di nagtagal, lahat ng nakatakdang parusahan sa impyerno ay tuluyan ng naibaba sa tren. Muli ring nagsara ang pinto ng tren. Hindi man lang pinangarap ni Haisuk na makakapunta pa siya sa langit. Noong siya'y nabubuhay pa, isa siyang nagpapautang na may mataas na interes. Kinamumuhian siya ng halos lahat ng tao. Araw-araw, eksakto sa oras, kinokolekta niya ang interes ng mga umutang sa kanya. At sa tuwing matatapos siya sa pangongolekta, madalas siyang murahin at isumpa ng mga tao. Ito ang trabahong kinailangan niyang tiisin kahit araw-araw siyang iniinsulto. Ngunit bago siya umuwi, lagi niyang binabanlawan ng puting alak ang kanyang bibig. Para sa kanya, para itong paglilinis, ginagamit niya ang alak na parang panlinis sa buong katawan upang maalis ang malas. Ayaw ni Haisuk na dalhin pa uwi sa kanyang asawa ang masasamang salitang naririnig at nasasabi niya sa labas. Natatakot siyang baka makaapekto yon sa kanyang asawa na nakahiga na lamang sa kama sa loob ng 60 taon. Siya ang nagtrabaho at nagsikap upang alagaan ang kanyang asawa sa buong panahong iyon. Siya at ang kanyang asawang si Nakjun ay palaging namuhay ng payapa at may malalim na pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit nang marinig ni Yang A ang matatamis nilang salita mula sa labas ng bahay, hindi niya ito kinaya at nasaktan siya, kaya tinamaan niya ang sarili ng kawali hanggang mawalan ng malay. Sa totoo lang, si Nakjun ay matagal nang may mabigat na konsensya. Iniisip niya na sinira niya ang pinakamagandang kabataan ni Haisuk dahil noong 20 taong gulang pa lamang si Haisuk, nasugatan ang kanyang binti. Sa loob ng 60 taon, matiyaga siyang inalagaan ni Haisuk nang walang kahit isang reklamo. Sa panahong iyon, ginamit ni Haisuk ang pera mula sa insurance ng kanyang asawa at nagsimulang magpautang na may interes. Ngunit nang pumunta siya ngayon upang maningil, bigla namang pumanaw ang taong may utang sa kanya. Gayunpaman, desidido pa rin si Haisuk na singilin ang pera. Alam niyang tiyak na mumurahin siya ng anak ng namatay. Ngunit sinabi niya na natural lamang na ang utang ay kailangang bayaran. Matapos matanggap ni Haisuk ang pera, maayos pa niyang binalot ang kaunting pera bilang pakikiramay. Ngunit isinumpa siya ng taong iyon, sinabing tiyak na mapupunta siya sa impyerno dahil sa ginawa niya. Sa sandaling iyon, tunay na natakot si Haisuk sa mga salitang iyon. Hindi dahil natatakot siya mapunta sa impyerno, kundi dahil kung mapunta siya roon, hindi na niya muling makikita ang kanyang asawa. Sinabi ni Yang A na tiyak na mapupunta si Haisuk sa langit. Hindi man niya alam kung paano tratuhin ni Haisuk ang ibang tao, ngunit sa kanya, napakabuti nito. Lumabas na noong bata pa si Yang A, binili siya ni Haisuk gamit ang pera na utang ng kanyang ama na nalulung sa sugal. Madalas siyang bugbugin at gutumin ng kanyang ama noong siya'y maliit pa. Si Haisuk ang nagligtas sa kanyang buhay. Para naman kay Nakjun, si Haisuk ang tunay niyang anghel. Buong puso niyang sinabi sa kanya na noong 20 taong gulang pa siya, napakaganda niya. Sinabi rin niya na napakaganda ni Haisuk noong siya ay 40 taong gulang pa. Ngunit para sa kanya, ang kasalukuyang lola ang pinakamaganda sa lahat. Nang marinig ni Haisuk ang mga salitang iyon, parang biglang naglaho ang lahat ng pag-aalala at kalungkutan na naranasan niya buong araw. Ngunit sa mismong araw na iyon, matapos makauwi si Haisuk, doon siya unang nagalit sa kanyang asawa. Sinisi niya ang asawang nakahiga lamang sa kama at inakhalang nagpapanggap lang itong natutulog. Ngunit ang masakit na katotohanan ay tuluyan na pala itong pumanaw. Pagkatapos mawala si Nakjun, buong araw na nalungkot at nabigatan ang loob ni Haisuk. Napansin ni Yang A na sinasadya ni Haisuk na hindi inumin ang kanyang gamot. Noong araw ding iyon, pinayuhan pa siya ni Yang A na magsuot ng magagandang damit. Gusto ni Yang A na maging maayos ang itsura ni Haisuk dahil sa araw na iyon ay ipapakilala niya ang lalaking mahal niya. Ngunit
Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nakinig si Haisuk at nagalit pa siya. Nakikita niyang na tila nais na ni Haisuk na lisanin ang mundong ito. Ngunit hindi naman kailangang gawin iyon sa isang negatibong paraan. Sinabi ni Haisuk na pagod na siyang mag-alaga at mag-asikaso ng ibang tao. Hindi nagtagal, tuluyan ngang pumanaw si Haisuk. Mula noon, si Yang na lamang ang naiwan mag-isa sa mundong ito. Sa araw ng libing ni Haisuk, may isang lalaking misteryosong biglang dumating. Sa pagtawag ng taong iyon, lumitaw ang kaluluwa ni Haisuk. Doon nagsimula ang kwento kung paano siya sumakay sa subway papunta sa kabilang mundo. Bagamat nagtrabaho siya bilang nagpapautang na may interes, likas naman siyang mabuting tao, kaya naman maayos siyang nakarating sa langit. Pagdating doon, pumunta siya sa isang lugar na parang counter para sa konsultasyon. Matapos kumpirmahin ng isang anghel ang pagkakakilanlan ni Haisuk, tinanong siya kung sino ang gusto niyang makasama sa kanyang pamumuhay sa langit. Ngunit kung hindi papayag ang taong iyon, hindi rin sila maaaring magsama. Nang marinig ito ni Haisuk, agad niyang tinanong kung nasa langit ba si Nakjun. Sumagot ang anghel na oo. Higit pa roon, pinili rin ni Nakjun si Haisuk. Labis ang tuwa ni Haisuk nang marinig ang balitang iyon. Ngunit may isa pang tanong ang anghel. Anong edad ang gusto niyang maging anyo niya sa langit? Kung karaniwang tao ang tatanungin, halos lahat ay pipili ng edad ng kabataan, mga 20 hanggang 25. Ngunit naalala ni Haisuk ang sinabi ng kanyang asawa noon na sa edad na ito siya ang pinakamaganda. Kaya pinili niya ang edad na 80. Halos mapatulala ang anghel na nakarinig ng sagot na iyon. Ngunit sa huli, iginalang pa rin niya ang desisyon ni Haisuk. Ang susunod na hakbang ay ihatid siya sa lugar kung saan nakatira ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ginising ng anghel si Haisuk at sinabi na kung susundin niya ang pintig ng kanyang puso, mahahanap niya ang kanyang asawa. Agad niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, alam na niya kung saang direksyon pupunta. Punong-puno siya ng pananabik at gusto niyang tumakbo roon ng napakabilis. Ngunit ang kanyang 80 taong gulang na mga tuhod ay wala na halos lakas, kaya bigla siyang napaupo sa lupa. Sa kabila nito, sinundan pa rin ni Haisuk ang malakas na tibok ng kanyang puso upang hanapin ang kanyang asawa. Sa wakas, nakarating siya sa lugar kung saan ito nakatira. Ngunit nang buksan ni Nakjun ang pinto, biglang natigilan si Haisuk. Ang taong nakatayo sa harap niya ay napakabata at napakagwapo. Ngunit agad pa rin niyang nakilala na iyon ang kanyang asawa. Nang makita niya ang batang anyo ni Nakjun, muntik na siyang mawala ng malay. Kahit sino ay mahihirapang hindi maakit sa kagandahan ng isang binatang lalaki. At matapos ang napakahabang panahon ng pagkakahiwalay, ang unang ginawa ni Nakjun ay ipakita sa kanyang asawa ang silid tulugan na may malaking kama. Gusto niya sana itong buhatin at ihiga sa kama. Ngunit napagtanto niyang hindi niya ito mabuhat. Nadismaya si Haisuk kaya lumabas muna siya upang magpahangin. Ngunit sa langit, napansin niyang halos lahat ng tao ay piniling magkaroon ng batang anyo. Siya lamang ang mukhang matanda at tila naliligaw sa gitna ng lahat. Habang nalulungkot siya, napansin niyang may isang estrangherong nakatitig sa kanya. Naisip pa niyang baka isa itong taong naging kaaway niya noong siya'y nabubuhay pa. Pagsapit ng gabi, pinili ni Haisuk na matulog sa hiwalay na kama mula kay Nakjun. Inakala ni Nakjun na baka ayaw nitong muling magsama sila. Ngunit naalala ni Haisuk ang usapan nila noon habang sila'y nabubuhay pa. Noong panahong iyon, sinabi ni Nakjun na sa edad na ito siya ang pinakamaganda at naniwala siya roon. Kaya nang makarating siya sa langit, agad niyang pinili ang kasalukuyan niyang edad. Ito ay dahil sa sarili niyang pagiging inosente at padalos-dalos. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin at pagtiisan ang paghihirap na iyon. Umabot pa sa punto na nagsinungaling siya at sinabing nagkamali lamang siya sa pagsulat ng kanyang edad. Sinabi ni Nakjun na ang lahat ng tao roon ay parang nabigyan ng pangalawang buhay. Si Haisuk lamang ang mukhang kulubot at matanda. Masakit para kay Haisuk ang mga salitang iyon. Ngunit para kay Haisuk, hanggat masaya ang kanyang asawa, masaya na rin siya. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Nakjun at isinama si Haisuk sa Heavenly Residence Center upang iparehistro ang kanyang pagkakakilanlan. Doon, nakita ni Haisuk ang isang napaka-cute na maliit na batang babae. Ngunit ang batang iyon ay may boses na parang matanda, kasing edad ni Haisuk. Ang babaeng nasa tabi nito, na ang pangalan ay Gapray, ang nagsabi na iyon ang kanyang biyenan. Nagtaka si Haisuk kung bakit nagkabaligtad ang kanilang mga anyo. Lumabas na iyon pala ang kahilingan ni Gapray noong siya ay nabubuhay pa. Noong panahong iyon, malubha siyang may sakit at nasa ospital. Ang kanyang biyenan ang walang sawang nag-alaga sa kanya. Sinabi pa ng biyenan ni Gapray na kapag gumaling na siya, siguradong makikipaghiwalay siya sa kanyang walang kwentang anak. Hahanapan niya si Gapray ng mabuting lalaki upang makapagsimula itong muli ng bagong buhay. Habang nakahiga sa kama ng ospital, umiiyak si Gapray at sinabing kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya kailangan. Ngunit ang kanyang biyenan ang siyang nagpunas ng kanyang katawan at nagbihis sa kanya. Nakiusap si Gapray sa kanyang biyenan na ipangako ang isang bagay. Kung magkakaroon ng susunod na buhay, nais niyang maging anak niya ang kanyang biyenan. Sa paraang iyon lamang niya masusuklian ang kabutihang ipinakita nito sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, labis na naantig si Haisuk sa kwentong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng itim. Ang mga mata nito ay nagdulot kay Haisuk ng pakiramdam na pamilyar, ngunit kakaiba. Hindi talaga maalala ni Haisuk kung sino itong kaaway niya. Noong siya ay nabubuhay pa, nagpapautang siya kaya marami siyang naging kaaway. Habang malalim ang iniisip niya, biglang nawala ang babaeng nakaitim. Ngunit dahil sa saya ng muling pagkikita nila ng kanyang asawa, nakalimutan ni Haisuk ang pangyayaring iyon. Sa sandaling iyon, gusto siyang yakapin ng kanyang mapagbiro na asawa. Ngunit nagulat si Haisuk nang biglang maisip ang babaeng nakaitim. Kinabukasan, pumunta sina Haisuk at ang kanyang asawa sa Heaven Center upang mag-aral. Ngunit dahil sa anyo niyang 80 taong gulang, nakaramdam siya ng kaunting hiya at pagkaasiwa. Hindi inaasahan, may pumasok na grupo ng mga taong mukhang
kasing edad niya. Akala ni Haisuk ay iyon ang tamang grupo para sa kanya kaya sumunod siya sa kanila. Ngunit may isang matandang lalaki sa likod niya na paulit-ulit siyang inaamoy. Mayroon ding isang batang lalaki sa tabi nito na paulit-ulit na inaabot kay Haisuk ang isang bola. Ang batang iyon ay nakatingin sa kanya ng puno ng pag-asa hanggang sa dalhin sila ng staff palabas. Pagkatapos, may isa pang grupo ng mga kabataang dumating sa lugar na iyon. Nang makita ni Haisuk ang mga kakaibang taong iyon, sabik siyang tumakbo papunta sa kanila. Ngunit bigla silang nagbago at naging mga aso. Doon niya nalaman na ang mga asong iyon ay matagal nang naghihintay sa langit. Sa wakas, sa lugar na iyon, muli nilang makikita ang kanilang amo na gabi-gabi nilang pinapangarap. Sa sandaling iyon, gusto rin nilang yakapin sila ng mahigpit ng kanilang amo. Kaya nang muling lumitaw sa harap ni Haisuk ang babaeng nakaitim, sinadya nitong matumba ang bote ng mineral water sa mesa. Ang kilos na iyon ay eksaktong kapareho ng pusa na inaalagaan ni Haisuk noong siya ay nabubuhay pa. Biglang napagtanto ni Haisuk na ang babaeng iyon ay si Sonya, ang kanyang pusa. Dahil napaka-proud at may pagkasuplay si Sonya, agad itong lumayo sa kanya. Ngunit nang may pag-aalala na tanungin ni Haisuk kung gumaling na ang namaganitong tainga, agad itong lumundag sa kanyang mga bisig. Namangha si Haisuk at sinabi kung gaano ito kaganda. Ngunit sagot ni Sonya, mukhang napakatanda ng itsura ni Haisuk. Habang buhay ba siyang mananatiling ganoon? Napaisip ng malalim si Haisuk sa sinabi nito. Kaya nang makita siya ni Nakjun, umiiyak siya at sinasabing gusto niyang bumalik sa pagiging 20 taong gulang. Dahil dito, pumunta silang dalawa sa opisina ng langit upang hilingin sa mga staff na gawing muli siyang nasa edad 20. Ngunit sinabi ng anghel na hindi iyon maaari. Nagsimulang umiyak si Nakjun at nakiusap sa staff na tulungan sila. Sinabi naman ni Haisuk na marahil ay hindi na niya kailangang maging bata muli. Sa halip, maaaring gawing matanda na lamang ang kanyang asawa tulad niya. Natakot si Nakjun nang marinig iyon. Ang mas nakakagulat pa ay sinabi ng babaeng anghel na maaari nga niyang gawing matanda si Nakjun. Nang marinig iyon ni Nakjun, agad siyang hindi natuwa. Bakit maaari siyang tumanda ngunit hindi maaaring bumata muli? Napaka hindi makatarungan ito. Agad na lumingon si Haisuk kay Nakjun. Nang makita ni Nakjun na nagsisimula ng magalit ang kanyang asawa, nagpasya siyang babalik na lamang siya sa anyo ng isang matandang lalaki. Ngunit nang makita iyon ni Haisuk, napaiyak siya sa pagkadismaya. Sa totoo lang, sinabi lamang niya iyon sa bugso ng damdamin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niya talaga ang batang anyo ng kanyang asawa. Noon pa man ay naaakit na siya sa itsura nito. Ngunit habang sila'y nagmamahalan, may nangyaring kakaiba sa mundo ng mga buhay kay Yang A. May nakita siyang isang tindahan na sinasabing kayang makipag-ugnayan sa mga yumao. Dahil labis niyang namimiss si Haisuk, nagpunta siya roon. Ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong panlolokong tindahan. Sinabi ng albularyo na si Haisuk ay nasa daan pa lamang patungo sa kabilang mundo at hindi pa makatawid. Ayon dito, nag-aalala raw si Haisuk dahil patuloy siyang hinihintay ni Yang A. Nang marinig iyon, napaiyak ng malakas si Yang A. Tinalikuran niya ang lugar. Tila handa nang isuko ang buhay na ito. Nais niyang pumunta sa kabilang mundo upang hanapin si Haisuk. Samantala, sa ibang pangyayari, nang makauwi si Nakjun, balak niyang bigyan ng sorpresa si Haisuk. Ngunit pagdating niya, nakita na ni Haisuk na may isang kakaibang babae sa kanilang bahay. Pagkakita pa lamang ng babae kay Nakjun, agad itong tumakbo at masayang yumakap sa kanya. Nang makita iyon ni Haisuk, hindi niya napigilan ang sarili. Inisip niyang pinagtaksilan siya, kaya hinila niya ang buhok ng babae. Pagkatapos ay hinila rin niya ang buhok ni Nakjun. Balak niyang turuan ng leksyon ng dalawa. Ngunit kalaunan ay nalaman na isa pala itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Nakjun na ang trabaho niya sa langit ay ang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng impyerno. Noong unang araw niya sa trabaho, napansin niya ang babaeng iyon sa tren papunta sa impyerno. Ang babaeng iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Parang pamilyar, ngunit hindi rin. Kaya nang makarating ang tren sa istasyon ng impyerno at hahatakin na sana pababa ang babae, hindi niya na malayang hinawakan niya ito upang pigilan. Ngunit para kay Haisuk, parang wala ring saysay ang paliwanag na iyon. Masama ang tingin niya kay Nakjun. Iniisip niyang baka nasilaw lamang ito sa kagandahan ng babae. Paulit-ulit niyang tinatanong si Nakjun kung ginawa ba niya iyon dahil matanda na siya at ang babaeng iyon ay bata at maganda. Sinubukan ni Nakjun na ipaliwanag na hindi iyon ang dahilan. Ngunit biglang sinabi ng babae na napakaganda pa rin ni Lola Haisuk. Hindi alam ni Nakjun kung ano ang sasabihin. Agad niyang pinigilan ng babae na tawaging Lola ang kanyang asawa. Naramdaman din ng babae na marahil ay dapat na siyang umalis. Ngunit hindi niya maalala ang kanyang pangalan o kung sino ang hinahanap niya. Dapat sana ay sa impyerno siya pupunta. Ngunit nagkamali siya at napunta sa langit. Sa sandaling makapasok siya sa langit, nawala ang lahat ng kanyang alaala. Ang tanging natatandaan niya ay ang pangalang Nakjun. Sa huli, napilitan ng babaeng may amnesia na manatili muna roon pansamantala. Dahil dito, hindi mapalagay si Haisuk at hindi siya makatulog. Kinabukasan, tuwing makikita niya si Nakjun ay nakadarama siya ng lungkot at inis. Habang naglilinis naman siya, may napulot siyang ubas sa sahig na kayang magpakita muli ng mga pangyayari. Sa loob nito ay may eksena kung saan may sinasaktan siyang isang tao. Nang makita ito ni Nakjun, agad niyang ipinaliwanag na ang ganitong ubas ay lumilitaw kapag may nakagawa ng masamang bagay sa langit. Kapag nakaipon ng isang tao ng 6 na ganitong ubas, ipapadala siya sa impyerno. Dahil lamang sa nangyari kahapon, nakaipon na agad si Haisuk ng 4 na ubas. Kapag nadagdagan pa ito ng 2, tiyak na ipapadala siya sa impyerno. Sinabi ni Haisuk kay Nakjun na kung ayaw nitong mapunta siya sa impyerno, kailangan niyang ayusin ang problema tungkol sa babaeng walang alaala. Kaya dinala ni Nakjun ang babaeng iyon sa sentro ng langit upang alamin ang kanyang impormasyon. Ngunit doon niya narinig mula sa kanyang kasamahan na may isang takas na nakatakas papunta sa langit. Karaniwan daw, kapag ang isang taong dapat mapunta sa impyerno ay napunta sa langit, nawawala ang kanyang alaala. Halos kapareho ito
ito ng sitwasyon ng babaeng may amnesia. Sinabi rin ng kanyang kasamahan kay Nakjun na kapag nahuli ang takas na yon, ang parusang mararanasan nito ay mas masakit pa kaysa sa impyerno. Sa huli, wala nang nagawa si Nakjun kundi dalhin ang babaeng may amnesia sa kanilang bahay. Pagkakita ni Haesuk na hindi pa rin naaayos ng kanyang asawa ang problema, agad siyang nagalit. Natakot si Nakjun kaya paulit-ulit niyang kinakalag ang tali ng kanyang sapatos. Natila kinakabahan. Pagkatapos ay masiglang sinabi ng babaeng may amnesia kay Haesuk na pinangalanan daw siya ni Nakjun na Som-ae. Pagkasabi pa lamang nito, alam na agad ni Nakjun na hindi iyon totoo. Kaya habang nagmamakaawa si Nakjun ng kapatawaran kay Haesuk, kinurot siya nito ng napakasakit. Ngunit dahil nakagawa na si Haesuk ng napakaraming pagkakamali, pinilit siya ng Heaven Center na pumasok sa isang reform school upang mag-aral at magbago. Kaya binigyan pa ni Haesuk ng isa pang pagkakataon si Nakjun. Ngunit malinaw niyang sinabi na pagbalik niya ay ayaw na niyang makita si Som-ae. Kinabukasan ng umaga, alam din ni Som-ae na kailangan niyang maibalik ang kanyang mga alaala. Kailangan niyang hanapin ang kalahati ng kanyang sarili. Kaya agad siyang kumuha ng kawali at hinampas ang sarili sa ulo. Pagsapit ng gabi, nakabalik na si Haesuk mula sa reform school. Biglang tumakbo si Som-ae palabas at niyakap siya habang sinasabing, "Namiss kita." Dahil dito, lalo pang nagalit si Haesuk. Sinabi ni Haesuk kay Nakjun na mamuhay na lamang ito ayon sa gusto nito. Samantala, siya naman ay pupunta upang hanapin ang kanyang ina at doon na lamang manirahan. Kaya pumunta siya sa sentro ng langit upang alamin kung naroon nga ba ang kanyang ina. Matapos makumpirma na naroon ang kanyang ina, agad siyang naglakbay upang hanapin ito. Ang kanyang ina ay namumuhay sa panahon ng dekada 1950. Kinailangan niyang sumakay ng bus na babalik sa nakaraan. Matapos dumaan sa tunnel ng toll booth mula 1950 hanggang 1970, nakarating si Haesuk sa isang kalye na puno ng alaala ng nakaraan. Pagkababa niya sa bus at matapos ang mahabang paglalakad, pag-akyat sa bundok at pagtawid sa mga batis, nakarating siya sa isang lumang bahay. Doon niya nakita ang kanyang batang ina. Agad siyang nakilala ng kanyang ina bilang ang anak niyang matanda na. Kahit na sa itsura ay parang si Haesuk pa ang mukhang ina, tiningnan pa rin siya ng kanyang tunay na ina ng may labis na pagmamahal at kabaitan sa mga mata. Labis ang saya ng kanyang ina na umabot si Haesuk sa ganitong edad. Ngunit napansin niyang wala si Nakjun sa tabi nito. Tinanong niya kung inapi ba ni Nakjun si Haesuk. Sinagot ni Haesuk na hindi naman. Ngunit umiyak siya na parang isang batang babae habang nakasandal sa kanyang ina. Samantala, sa kabilang panig, matapos umalis si Haesuk, si Nakjun ay parang isang kaluluwang naliligaw. Napansin agad ito ng direktor ng langit. Lumabas na si Nakjun ay nagtatrabaho bilang isang kartero sa langit. Ang kanyang trabaho ay maghatid ng mga mensahe o pagkakataon upang makadalaw ang mga buhay sa kanilang mga yumao na mahal sa langit. Noong una, tinanggap lamang niya ang trabahong iyon dahil gusto niyang makabalik sa mundo ng mga tao upang makita si Haesuk. Noong ito ay nabubuhay pa, pinayuhan siya ng direktor ng langit na sundin lamang kung ano ang tunay na nais ng kanyang puso. Samantala, sinabi ni Haesuk sa kanyang ina na gusto na lamang niyang manatili at manirahan kasama nito. Dahil kahit gaano pa siya katanda, hindi siya minamaliit ng kanyang ina. Para sa kanyang ina, bata pa rin siya, hindi tulad ng kanyang asawa na si Nakjun, na wala naman silang relasyon sa dugo. Nang marinig iyon, ibinahagi ng kanyang ina ang isang lihim. Noong panahong iyon, nagdala ang ama ni Haesuk ng isang babae mula sa labas. Nang makita ng ina ni Haesuk na maputi ang balat at maganda ang hubog ng katawan ng babae, nakaramdam siya ng matinding inseguridad. Isang araw, biglang nabuntis ang babae. Pagkatapos nitong manganak, ang ina ni Haesuk ang nag-alaga sa sanggol. Nakapagtataka, nang siya mismo ang mag-alaga sa bata, nagkaroon siya ng gatas. Mahal na mahal niya ang maliit na nilalang na iyon at hindi niya ito matigilang titigan. Ngunit ang tunay na ina ng bata ay hindi man lamang ito hinawakan kahit minsan. Naawa ang ina ni Haesuk sa babaeng iyon dahil hindi nito naranasang yakapin ang napakagandang nilalang na tulad ng sanggol. Isang araw, nais gantimpalaan ng ama ni Haesuk ang babaeng nanganak ng kanyang anak. Kaya nais niya itong isama sa isang paglalakbay. Isang bagay na hindi kailanman naranasan ng ina ni Haesuk sa buong buhay nitong pagsusumikap. Ngunit sa araw na iyon, naaksidente ang ama ni Haesuk at ang babaeng iyon at parehong namatay. Habang ikinukwento ito, napansin ni Haesuk na patuloy siyang tinitingnan ng kanyang ina at doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang sanggol na iyon ay siya mismo. Doon niya naunawaan na hindi lahat ng magkadugo ang siyang pinakamalapit sa isa't isa. Tulad ng kanyang ina na nagpalaki sa kanya, minahal siya nito ng buong puso. May isang bagay na mas malakas kaysa dugo at iyon ay ang tadhana. Kinabukasan ng madaling araw, pagbukas ni Haesuk ng pinto ay nakita niya si Nakjun. Nauunawaan ni Nakjun ang sitwasyon kaya taimtim pa siyang nagbigay galang sa kanyang binan. Dahil dito, tahimik at masunurin na sumama si Haesuk sa kanya pauwi. Habang nasa daan pauwi, unti-unting naalis ang mga sama ng loob sa puso ng dalawa. Muling naging matamis ang kanilang samahan. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang panig, natuklasan na ng mga sugo ng impyerno ang kinaroroonan ni Som-ae. Bigla na lamang nagising si Som-ae mula sa kanyang pagkakatulog, nagulat at hinihingal. Ang pagkakahuli sa kanya ng mga sugo ng impyerno ay isa lamang pala itong bangungot. Ngunit sa araw ding iyon, napansin ni Haesuk na malaki ang posibilidad na si Som-ae ay si Yang-ae. Una, napansin niyang kilala ng pusa niyang si Sonya si Som-ae. Alam ni Haesuk na ang mapagmataas na pusang si Sonya ay hindi basta-basta nakikipaglaro sa mga estranghero. Tanging siya lamang at si Yang-ae ang kinikilala nito noon. Araw-araw, pumupunta si Haesuk sa simbahan upang mag-aral. Isang araw, habang pauwi siya mula roon, nakasalubong niya si Som-ae. May mga taong naglalaro noon ng badminton sa malapit. Nakita ni Som-ae na papunta kay Haesuk ang lumilipad na shuttlecock. Kaya agad siyang kumilos at binuksan ang payong na palagi niyang dala upang harangin ito. Dahil sa kilos na yon,
biglang naalala ni Haisuk si Yang A. Gabi na naman, muling nanaginip si Som-ai na hinuhuli siya ng mga sugo ng impyerno. Dahil sa takot, niyakap niya ang kanyang unan at pumunta sa silid ni Haisuk. Yumakap siya rito at doon natulog. Nakalagay pa ang kanyang kamay sa bulsa ni Haisuk. Nang magising si Haisuk kinaumagahan, nakita niyang ganoon ang ginagawa ni Som-ai. Dahil dito, naalala niya na noong nasa mundo pa sila ng mga buhay. Mahilig ding ipasok ni Yang A ang kamay nito sa bulsa ni Haisuk habang natutulog ng mahimbing. Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Haisuk kung si Som-ai nga ba si Yang A. Bukod pa rito, lalo pang nagiging malapit sa kanya si Som-ai. Napansin din ni Haisuk na marami sa mga kilos ni Som-ai ang halos kapareho ng kay Yang A. Maagang maaga pa lamang, gusto na ni Som-ai na samahan si Haisuk papuntang simbahan. Nang pumasok si Haisuk sa simbahan upang mag-aral, napansin niyang may isa pang tao roon. Katulad niya, pinili rin itong manatili sa anyo ng isang matanda. Ngunit nang mahawakan siya ni Haisuk, naramdaman niyang malamig ang katawan nito. Basa pa ang kanyang mga damit na parabang kakalabas lamang sa tubig. Nang makita ng pastor na ginugulo ni Haisuk ang bagong mananampalataya, pinagsabihan siya nito. Sinabi ng pastor na kung hindi naman siya makapag-aral ng maayos at puro tulog lamang ang ginagawa, huwag na niyang gambalain ang mga bagong naniniwala. Hindi nila alam na sa oras na yon, nakarating na sa langit ang mga sugo ng impyerno. Hinahanap nila ang takas na kaluluwang tumakas mula sa impyerno at nakapasok sa langit. Si Som-ai nga kaya ang takas na yon? Sa panahong iyon, dinala ni Haisuk si Som-ai sa sentro ng langit. Gusto niyang tanungin ang mga anghel kung buhay pa ba si Yang A o patay na. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay pumanaw na si Yang A. Ngunit hindi ito naninirahan sa langit. Labis na nabigla si Haisuk nang marinig iyon. Dahil sa pagkakahawig ni Som-ai kay Yang A, lalo siyang naniwala na nagkamali ang kanyang asawa at aksidenteng dinala si Yang A sa langit. Kaya nang makauwi si Nakjun, isang kakaibang eksena ang kanyang nadatnan. Magkahawak kamay ang kanyang asawa at si Som-ai. Agad sinabi ni Haisuk na si Som-ai ay si Yang A. Ngunit kahit anong tingin ni Nakjun, wala siyang nakikitang pagkakahawig ang dalawa. Ipinaliwanag ni Haisuk na kung kayang baguhin ng langit ang edad ng isang tao, marahil ay kaya rin itong baguhin ang itsura nito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin naniwala si Nakjun na si Som-ai si Yang A. Kaya habang kumakain sila, agad niyang sinabi na si Yang A ay laging gumagamit ng malaking mangkok kapag kumakain ng kanin. Nang marinig iyon ni Som-ai, agad siyang kumuha ng malalaking sandok ng kanin at kinain iyon ng may gana. Sinabi pa niyang kaya niyang umubos ng 4 na mangkok. Kinabukasan ng umaga, muli na namang pupunta si Haisuk sa simbahan. Agad na tinanong ni Som-ai kung maayos ba ang pakikitungo sa kanya ng simbahan. Pagkarinig nito, agad nagsimulang magreklamo si Haisuk. Sinabi niyang hindi sila magkasundo ng pastor. Para sa kanya, masungit at mahirap pakisamahan ng pastor. Ngunit sa langit, bawal man lait o magsalita ng masama tungkol sa iba. Dahil dito, nakakuha na naman si Haisuk ng isa pang ubas. Ngayon, isang ubas na lamang ang kulang at mapupunta na siya sa impyerno. Pagdating niya sa simbahan, nakita niya muli roon ang bagong mananampalataya. Ngunit nagulat si Haisuk dahil basa pa rin ang damit nito. Bigla niyang napansin na may dalang maraming sariwang soybeans ang pastor. Inalok ni Haisuk ang lahat na gagawa siya ng soy milk para sa kanila. Habang namimitas ng mga soybeans, hindi napigilan ni Haisuk na ikwento ang kanyang malungkot na buhay. Ngunit ang buhay ng bagong mananampalataya na nagngangalang Choljin ay kasing lungkot din ang sa kanya. Noong siya ay nabubuhay pa, isinama niya ang kanyang asawang may kapansanan sa pag-iisip at naglakbay sila kung saan-saan upang maghanap buhay. Katulad ni Haisuk na hindi iniwan ang kanyang asawang si Nakjun na matagal na nakaratay sa kama. Mabuti sana iyon. Ngunit ang kapalaran ni Choljin ay mas lalong malupit. Dahil ang kanyang kanser sa bituka ay umabot na sa ika-4 na yugto, alam niyang kung siya ay mawawala, walang maiiwan upang mag-alaga sa kanyang asawa. Kaya noong araw na yon, dinala niya ang kanyang asawa upang kumain ng masarap na pagkain. Pagkatapos, nagmaneho sila papunta sa tabing dagat. Hindi alam ng inosenteng asawa na ang plano ng kanyang asawa ay dalhin silang dalawa palayo sa mundong ito. Matapos ikwento ang nakaraan, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Sa labas ng simbahan, napalibutan na ng mga sugo ng impyerno ang lugar. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Choljin ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya na hanggat makukumpirma lamang niyang nasa langit ang kanyang asawa, kusa siyang babalik sa impyerno. Doon biglang napagtanto ni Haisuk at Som-ai na siya pala ang takas na hinahanap. Nang makita ni Choljin na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang naglabas ng maliit na kutsilyo. Dahil sa labis niyang pagnanais na makita ang kanyang asawa, ginawa niyang bihag si Haisuk. Nang makita ng takas na tinututukan ng kutsilyo si Haisuk, pinayuhan siya ng pinuno ng langit na huwag gumawa ng padalos-dalos na bagay. Sinabi nito na tiyak na hindi gugustuhin ng kanyang asawa na makita siyang ganito. Ngunit sinabi ni Choljin na nais lamang niyang makumpirma kung nasa langit nga ba ang kanyang asawa. Sumagot ang pinuno ng langit na hindi niya maaaring ibigay ang pribilehiyong iyon. Habang lalong tumitindi ang tensyon sa lugar, handa na sanang kumilos ang sugo ng impyerno. Ngunit agad itong pinigilan ng pinuno ng langit. Sa sandaling iyon, may dumating na bagong pangyayari. Habang nagtatrabaho si Nakjun, may natanggap siyang isang espesyal na alaala, isang scarf na gawa sa lana. Ito ay niniting ng asawa ni Choljin at ibinigay sa kanya. Nakita ni Nakjun ang kaguluhang nagaganap sa langit. Dahil nag-aalala siya sa kanyang asawa, agad siyang bumalik mula sa mundo ng mga tao patungo sa langit. Dinala niya ang scarf na iyon. Sa pahintulot ng pinuno ng langit, ibinigay ni Nakjun ang scarf kay Choljin. Pagkakita pa lamang nito, agad niya itong nakilala. Ito ang scarf na niniting ng kanyang asawa para sa kanya. Kahit na dumaranas na ng senility ang kanyang asawa, hindi pa rin ito nakalimutang tapusin ang
ng scarf upang maibigay sa kanya. Dahil dito, napaiyak si Choljin. Dahil sa ginawa ni Nakjun, naging ligtas si Haesuk. Napaiyak siya at agad na yumakap sa kanyang asawa. Sa huli, sinabi ni Nakjun kay Choljin na bumalik na sa impyerno. Darating din ang araw na muli pa rin niyang makikita ang kanyang asawa sa langit. Kaya isinabit ni Choljin sa kanyang leeg ang scarf na gawa ng kanyang asawa at tahimik na lumakad palabas upang sumama sa sugo ng impyerno. Pagka-uwi ni Haesuk sa bahay, agad siyang sinalubong ni Som-ai at niyakap ng may pag-aalala. Ngunit sa kabilang panig ng kwento, lumabas ang katotohanan. Si Som-ai ay hindi si Yang-a. Si Yang-a ay talagang nasa impyerno. Nang makita ni Nakjun na kulang na lamang ng isang ubas upang mapuno ang kumpol ng ubas ni Haesuk, agad niya itong pinagsabihan na huwag nang gumawa pa ng anumang pagkakamali. Kung hindi, ipapadala siya sa impyerno. Ngunit sa araw ding iyon, habang pauwi si Haesuk mula sa simbahan, nadatnan niya si Som-ai na naghihintay sa kanya. Nauuhaw si Som-ai kaya gusto niyang uminom ng soft drink. Kaya ginamit ni Haesuk ang perang naipon niya noong siya ay nabubuhay pa upang bumili ng inumin. Ngunit ipinakita ng vending machine na kulang ang balanse. Inakala niyang sira ang makina at nilunok lamang ang kanyang pera. Dahil sa galit, malakas niyang sinuntok ang vending machine. Nang makita niyang hindi sapat ang pagsuntok, pumulot pa siya ng bato sa lupa. Sa gulat na tingin ni Som-ai, buong lakas na hinampas ni Haesuk ang makina. Biglang may nahulog na isang ubas. Muli na namang nakagawa ng problema si Haesuk sa langit. At ngayon, kumpleto na ang mga ubas na tanda ng kanyang mga pagkakamali. Sa isang iglap, nagdilim ang langit ng paraiso. Sabay-sabay na tumunog ang mga alarma sa lahat ng dako. Biglang may dumating na isang bakal na sasakyan mula sa impyerno at huminto sa harap ni Haesuk. Bumukas ang pinto nito at sa loob ay isang napakalalim na bangin. Mabilis na tumakbo si Nakjun upang pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Hinila si Haesuk papasok ng isang misteryosong puwersa. Agad na nagmadaling pumunta si Nakjun sa pinuno ng langit upang humingi ng tulong. Ngunit sinabi ng pinuno ng langit na wala na silang magagawa. Ang impyerno ay isang lugar na malupit at walang awa. Sa sandaling iyon, mismong si Haesuk ang nakaranas ng nakakatakot na katotohanan iyon. Ang mga makasalanan sa impyerno ay nananatiling mayabang at mapang-api, tulad ng kung paano sila noong nabubuhay pa. Kahit na ang hari ng impyerno ay nakatayo na sa harap nila at nagsasalita, nananatili pa rin silang matigas ang ulo at hindi kumbinsido. Sinabi pa ng isa sa kanila na noong siya'y nabubuhay pa, ay nahatulan na siya at nakulong. Kaya bakit pa raw niya kailangang makinig sa mga kwento tungkol sa mga multo at demonyo pagkatapos niyang mamatay? Agad na nag-utos ang hari ng impyerno. Lumapit ang hukom ng impyerno sa lalaking iyon. Nang makita niyang napakatangkad ng lalaki, iwinasiwas niya ang kanyang espada at tinaga ang mga binti nito. Sa isang iglap, naputol ang dalawang binti ng lalaki. Ngayon ay mas maikli na siya kaysa sa hukom ng impyerno. Habang sumisigaw siya sa matinding sakit, ginamit ng hukom ng impyerno ang dalawang kamay upang punitin ang kanyang maruming bibig. Saglit lamang at napuno ng sigawan ng takot ang mga kaluluwang nakapaligid. Sinabi ng hari ng impyerno sa kanila na napakasaya ng kanilang buhay noong sila'y nasa mundo pa ng mga tao. Ngunit ngayon, narito sila sa impyerno upang maranasan ang angkop na kaparusahan. Ang bawat makasalanan ay dadaan sa iba't ibang antas ng impyerno ayon sa kasalanang ginawa nila noong sila ay nabubuhay pa. Mayroong impyerno ng apoy kung saan pinaparusahan ang mga magnanakaw at mamamatay tao. Mayroon ding impyerno ng paghila sa dila para sa mga mandaraya at sa mga gumamit ng kanilang dila upang gumawa ng kasamaan. Mayroon ding impyerno ng yelo para sa mga gumawa ng pagpatay, pagnanakaw, pananakit ng kapwa at iba pang mabibigat na krimen. Mayroon ding isang lugar para sa mga gumawa ng incest o ipinagbabawal na relasyon sa sariling kamag-anak. Mayroon ding impyerno ng mga sumisigaw para sa mga gumawa ng krimen habang lasing sa alak. At mayroon ding napakainit na impyerno para sa mga gumamit ng matatamis na salita upang lokohin at manipulahin ang iba. Sa lugar na ito, hindi ka maaaring mamatay, ngunit hindi ka rin tunay na nabubuhay. Isa itong lugar ng matinding pagdurusa. Ang lahat ay hinahatulan upang malaman kung saang antas ng impyerno sila dapat ipadala. Ngunit may mga pagkakataon din na may napupunta sa maling lugar. May isang lalaki na dapat sana ay pupunta sa langit, ngunit naligaw at napunta sa impyerno. Sinabi ng isang maliit na demonyo sa kanya na dumaan sa isang pinto upang makabalik sa langit. Nang buksan niya ang pinto, nakita ng lahat ng makasalanan ang magagandang bagay sa loob. Dahil dito, gusto ng lahat na dumaan sa pintong iyon upang makatakas patungo sa langit. Ngunit nang buksan nila ang pinto, hindi pala langit ang nasa loob, kundi isang ilog ng kumukulong lava. Sa sandaling iyon, nakapila si Haesuk upang hatulan nang bigla niyang makita si Yang-a. Gusto sana niya itong tawagin, ngunit dumating na ang kanyang pagkakataon upang hatulan. Nakakagulat, hindi siya hinatulan na mapunta sa alinmang antas ng impyerno. Siya ay itinuturing na walang kategorya. Sa lugar ng mga walang kategorya, nakita rin ni Haesuk si Yang-a na hinahatulan doon. Nanginginig ito sa takot. Nang dumating ang hari ng impyerno, ipinaliwanag nito kung ano ang ibig sabihin ng walang kategorya. Ang unang uri ay ang mga taong nakaranas ng near-death experience. Ang ikalawang uri naman ay ang mga kaluluwang hindi patiyak kung dapat ba silang mapunta sa impyerno o hindi. Plano ng hari ng impyerno na ipalibot sila sa iba't ibang antas ng impyerno upang maranasan ang mga parusa roon. Ang layunin nito ay upang kapag nakabalik sila sa mundo ng mga tao, maipaalala nila sa iba na mamuhay ng mabuti dahil ang impyerno ay hindi kailanman lugar na dapat puntahan ng tao. Kaya nagsimula ang grupo ni Haesuk. 4 silang lahat sa paglalakbay sa buong impyerno. Samantala, dahil sa labis na pag-aalala kay Haesuk, sumakay si Nakjun sa tren ng impyerno. Nang bumaba ang mga taong dapat pumunta sa istasyon ng impyerno, sumunod din siya. Gusto niyang puntahan ang impyerno upang iligtas si Haesuk. Ngunit agad siyang natuklasan ng mga maliliit na demonyo
demonyo sa impyerno. Nang malaman ng hukom ng impyerno ang layunin ni Nakjun, sinabi nitong maaari niyang hanapin si Haisuk. Ngunit may kondisyon, kailangan niyang hanapin si Haisuk habang dumaraan din sa 8 dakilang antas ng impyerno. Ang unang lugar ay ang impyerno ng apoy. Isang kumpas lamang ng kamay ng hukom ng impyerno at lumipad ang isang bakal na kawit. Kumapit ito sa bukong-bukong ng isang makasalanan at hinila siya papunta sa malaking kaldero ng kumukulong langis. Pagkatapos, itinapon siya ng hukom sa naglalagablab na apoy upang maranasan ang sakit at paghihirap na dulot ng kanyang mga kasalanan noong siya'y nabubuhay pa. Ito ang lugar para sa mga malulupit na mamamatay tao. Doon, kailangan nilang magdusa sa impyerno ng apoy sa loob ng 1 trilyong taon, at ito naman ang impyerno ng paghila ng dila, isang lugar na sadyang ginawa upang parusahan ang mga taong ginamit ang kanilang dila upang manakit at manloko ng kapwa. Noong nabubuhay pa ang lalaking ito, ginamit niya ang kanyang dila upang mangloko at makapangkamkam ng 5 trilyong won, at umabot sa 70,000 katao ang kanyang mga naging biktima. Sa bawat taong napatay ng isang makasalanan, puputulan ng 1 sentimetro ang kanyang dila. Hindi na nagsalita pa ang maliit na demonyo. Diretso nitong binuka ang bibig ng makasalanan. Pagkatapos, hinila niya ang dila nito hanggang sa pinakamahabang kaya nitong umabot. Sa kanya ito ginupit gamit ang gunting. Kapag hindi pa sapat ang pagkakaputol, hihintayin niyang muling humaba ang dila at sa kanya ito gugupitin muli. Nasaksihan mismo ni Haisuk ang lahat ng ito. Pagkatapos, nagtungo muli siya sa nagliliyab na impyerno kung saan umiihip ang napakainit na hangin. Ang mga makasalanan dito ay mahigpit na nakatali sa mga bakal na balangkas. Patuloy silang iniihaw sa matinding init na nagmumula sa lupa. Sa sandaling iyon, naglabas ang hukom ng impyerno ng isang dandelion. Nang mahina niya itong hipan, ang dandelion ay naging matutulis na mga karayom. Lumipad ang mga ito patungo sa mga makasalanang iniihaw upang maranasan nila ang parusa sa paggamit ng mga salita upang linlangin ang ibang tao. Matapos masaksihan ang nagliliyab na impyerno, nagtungo naman ang grupo ni Haisuk sa nagyayelong impyerno. Ang mga makasalanan dito ay nagyelo sa loob ng mga tangke ng tubig. Ito ang lugar na nakalaan sa mga taong labis ang kasamaan at gumawa ng mabibigat na krimen noong sila'y nabubuhay pa. Kapag sila'y umabot sa isang tiyak na edad, ang pinakamarupok na sandali ng kanilang buhay, dinadala sila rito upang parusahan. Sa ganitong paraan, mas lalo nilang mararamdaman ang tindi ng sakit. Kasabay nito, ito rin ang lugar na tinatawag na samgata, kung saan dinadala ang mga taong nagkaroon ng bawal na relasyon sa loob ng pamilya. Sa sandali iyon, may mga magkasintahang dinala sa isang silid na mahigpit na nakasara. Akala nila ay magkasama silang ligtas. Ngunit bigla na lamang napuno ng mga bakal na tungkod ang silid. Habang sila'y nanginginig sa matinding takot, unti-unting nagsimulang magsiksikan palapit sa kanila ang mga bakal na iyon. Pagkatapos masaksihan ang lahat ng kakilakilabot na parusang ito, dumating ang oras na timbangin ang kanilang mga kasalanan. Kung ang bigat ng kasalanan ng isang tao ay lalampas sa 50 kilo, mapupunta siya sa impyerno. Siyempre, kung walang kasalanan, wala ring timbang. At ang isang taong tinimbang ay walang kahit anong bigat. Lumalabas na nagkaroon lamang siya ng near-death experience. Ngunit nang dumating ang turno ni Yang A, tumayo si Haisuk sa kanyang harapan. Sinabi ni Haisuk na kung may kasalanan man si Yang A, siya ay dapat parusahan. Biglang tumawa ng malakas ang hari ng impyerno. Sinabi niya na sa lugar na ito, hindi si Haisuk ang may karapatang magpasya. Pagkatapos noon, umakyat si Haisuk sa timbangan upang timbangin ang kanyang kasalanan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Nakjun na hinahanap si Haisuk. Ang tunog na iyon ay nakagambala sa hari ng impyerno. Nakilala niya si Nakjun bilang isang taong nagmula sa langit. Ngunit dahil nilabag ni Nakjun ang mga batas ng impyerno, may karapatan din ang hari ng impyerno na wasakin siya. Muling umiyak si Nakjun at nagmakaawa sa hari ng impyerno na ibalik sa kanya ang kanyang asawa. Natuwa ang hari ng impyerno sa kahilingan niyang iyon, kaya pumayag siya. Ngunit may kondisyon, kailangang pagdaanan ni Nakjun ang lahat ng parusa sa impyerno bago niya palayain si Haisuk. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng hari ng impyerno, agad na tumalon si Nakjun diretso sa kumukulong lava. Ngunit nang sandaling mahulog siya, walang narinig na sigaw ng sakit mula sa 18,000 degree na lava. Bigla na lamang nakabalik si Nakjun sa langit. Kasabay niyang bumalik sa langit sina Haisuk at Yang A. Lumabas na habang tinitimbang ang kasalanan ni Haisuk sa impyerno, ang kanyang timbang ay eksaktong 50 kilo, sakto sa pamantayan upang mapunta sa impyerno. Sa sandaling iyon, natakot si Yang A at napaiyak. Hindi rin napigilan ni Haisuk ang kanyang mga luha. Ngunit dahil sa isang patak ng luha na iyon, nabawasan ng 0.01 kilo ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa huli, nakaligtas si Haisuk sa isang malaking kapahamakan. Ngunit nang dumating naman ang turno ni Yang A, mas naging misteryoso ang nangyari. Nang tumayo siya sa timbangan, tila napakabigat niya, umalog pa ang lupa. Ngunit sa mismong timbangan, walang lumabas na timbang. Dahil dito, kahit hindi masaya ang itsura ng hari ng impyerno, pinayagan niyang makabalik sa langit ang grupo ni Haisuk. Gayunpaman, pakiramdam ni Yang A ay napakakaiba ng lugar na iyon. Inisip ni Haisuk na baka nang pumunta si Yang A sa impyerno ay nawala ang kanyang alaala. Sa sandaling iyon, nagmamadali ring bumalik si Nakjun. Labis siyang nag-aalala kay Haisuk. Hindi rin niya nakalimutang ikwento ang kanyang matapang na pagpunta sa impyerno upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit may napansin silang isang napakakakaibang bagay. Sinabi ni Haisuk na pumunta rin sa impyerno si Yang A upang hanapin siya. Ngunit sinabi ni Nakjun kay Yang A na hindi siya isinama. Sa sandaling iyon, napagtanto nila ang katotohanan. Ang taong iyon ay hindi si Yang A. Agad na naisip ni Haisuk na si Som-ai ay tiyak na isang scammer. Kaya isinama niya si Yang A upang hulihin si Som-ai. Ngunit
hindi nila inaasahan na labis palang nag-aalala si Som-ai kay Haesuk habang nasa impyerno ito, hanggang sa halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Pumunta pa siya sa sentro ng langit upang magtanong. Gusto niyang ialay ang sarili kapalit ni Haesuk upang makabalik ito mula sa impyerno. Mabuti na lang, aksidenteng nakita ni Haesuk ang kabutihang ipinakita ni Som-ai. Doon niya napagtanto na tunay ngang nawalan ng alaala si Som-ai at hindi lamang siya nagpapanggap. Pinangarap ni Som-ai na maging si Yang-ae upang matanggap niya ang pagmamahal ni Haesuk. Habang nag-uusap sila, bumalik si Nakjun na tila labis na nalungkot. Lumabas na dahil kusang loob siyang pumunta sa impyerno upang hanapin si Haesuk. Sinuspinde siya ng sentro ng langit sa kanyang trabaho. Inalo siya ni Haesuk at sinabi na isipin na lamang niya iyon bilang ilang linggong bakasyon. Ngunit sinabi ni Nakjun na mahal niya ang kanyang trabaho. Kapag wala siyang trabaho, pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging isang lalaking nakahiga lamang sa kama sa loob ng 60 taon. Bukod pa ron, wala na rin siyang sahod na maibibigay kay Haesuk. Habang sila ay nalulungkot at nag-aalala, pinilit ni Yang-ae si Som-ai na gayahin ang karaniwang kilos at asal ni Yang-ae. Agad namang sinunod ni Som-ai ang utos at ginaya ang ilan sa mga galaw ni Yang-ae. Pakiramdam ni Yang-ae ay para siyang pinagtatawanan ni Som-ai. Nagtaka siya kung bakit bigla itong lumitaw doon. Ipinaliwanag ni Som-ai na dapat sana ay napunta siya sa impyerno. Ngunit dahil sa isang di inaasahang pagkakamali, napunta siya roon at nawalan ng alaala. Sinabi pa niya na baka nakapatay siya ng tao o kaya naman ay iniwan ang kanyang pamilya at ang dati niyang buhay. Natakot si Yang-ae sa mga salitang iyon. Bigla na lamang nawala ang kanyang pagiging agresibo. Kaya sino nga ba talaga si Som-ai? Nang gabing iyon, nanaginip siya na tila isa siyang mananayaw. Lumipas ang oras hanggang sa sumikat ang araw. Dahil nawalan ng trabaho si Nakjun, nais ni Haesuk na puntahan ang direktor ng langit upang makiusap. Ngunit napilitan si Nakjun na tanggapin ang parusa dahil kusang loob siyang pumunta sa impyerno. Alam din ng pinuno ng langit na nag-aalala si Haesuk na kung walang trabaho si Nakjun, mahihirapan itong mabuhay. Ipinaliwanag ng pinuno ng langit kay Haesuk na ang mga mabubuting gawa ng mga tao habang sila'y nabubuhay ay nagiging pera. Ang mga mabubuting gawa na ito ay nagiging pagkain at may katumbas ding halaga. Kapag ang mga taong natulungan ni Haesuk ay personal na nagpasalamat sa kanya, maaari niyang kunin ang perang iyon. Iniisip pa lamang ni Haesuk kung paano niya ito gagamitin nang may kumatok sa kanyang pintuan. Labis na naantig ang isang binatang lalaki nang makita si Haesuk. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na nakabalik si Haesuk mula sa impyerno. Lumabas na noong nabubuhay pa siya, may utang siya kay Haesuk. Noong panahong iyon, pumunta si Haesuk sa kanyang dambana upang singilin ang utang, ngunit pinagalitan siya ng anak nitong babae. Labis siyang nakonsensya sa nangyari. Sa katunayan, hindi siya dinalaw ng kanyang anak sa loob ng 20 taon. Sa halip, si Haesuk pa ang tumulong upang mabuhay siya ng 20 taon pa. Noong nabubuhay pa siya, isa siyang matandang nangongolekta ng mga bakal at kalakal na patapon. Tuwing nakikita siya ni Haesuk, pinapakiusapan nito si Yang-ae na tulungan ang matanda na itulak ng kaunti ang kanyang kariton. Pagkatapos lamang noon siya humihingi ng interes sa utang. Ngunit isang araw, nais na ng matanda na tapusin ang kanyang malungkot na buhay. Ngunit may kumatok sa kanyang pintuan at naantala ang kanyang balak. Si Haesuk pala iyon, na dumating upang ibalik sa kanya ang sobrang perang nasingil niya. Binigyan pa niya ang matanda ng 2 pirasong matamis na mais at sinabi na kumain ito ng tig-isa araw-araw. Mula noon, palagi nang nagdadala si Haesuk ng 2 mais para sa matanda. Hindi rin magawang itapon ng matanda ang mga regalong ibinibigay ni Haesuk. Nagpatuloy iyon araw-araw hanggang sa dumating ang araw na natural na pumanaw ang matanda. Hindi na niya sinubukang wakasan ang kanyang buhay. Sa buong panahong iyon, minsan ay walang dumalaw na kamag-anak sa kanya. Si Haesuk lamang ang dumadalaw araw-araw, kaya hindi niya naramdaman ang lubos na pag-iisa. Lubos ang pasasalamat ng matanda sa kabutihan ni Haesuk. Sa sandaling iyon, ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat. At nang sabihin niya ang kanyang pasasalamat, ang halagang katumbas ng mais ay agad na napunta sa kamay ni Haesuk. Doon lamang naunawaan ni Haesuk kung paano gamitin ang tablet na yon. Naging mausisa sila tungkol sa hair clip na nagkakahalaga ng 2 milyong won, kaya agad nilang sinundan ang address upang hanapin ang lugar na yon. Nang makilala ni Haesuk ang babaeng iyon, nasagot ang kanyang mga pagdududa. Lumabas na noong nabubuhay pa ang babae. Nang hiram ito ng pera kay Haesuk, ngunit tahimik itong pumanaw. Dahil mahigpit si Haesuk pagdating sa prinsipyo, nagpasya siyang pumunta sa punerarya upang kunin ang pera. Ngunit pagdating doon, wala ni isang tao sa burol. Nalaman ng mga tauhan na walang kamag-anak ang babaeng iyon, kaya balak na sana nila itong i-cremate. Ngunit pinabalik ni Haesuk ang mga tauhan. Gusto ni Haesuk na magkaroon ng maayos na burol ang babae. Ayaw niyang mamatay ito ng nag-iisa. Para maging mas buhay ang lamay, tinawag ni Haesuk ang mga may utang sa kanya upang dumalo. Sinabi niya na ang sinumang pumunta upang makiramay ay babawasan niya ng 1 linggong interes sa kanilang utang. Dahil sa kabutihan ni Haesuk, nagkaroon ng maayos at kumpletong libing ang babae. At sa huli, nakarating din ito sa langit. Taos-puso nitong pinasalamatan si Haesuk sa kanyang kabutihang loob. Dahil dito, madaling natanggap ni Haesuk ang 2 milyong won. Kasabay nito, naibalik din sa trabaho si Nakjun. Nang makita ito ni Som-ai, agad niyang gustong sumama kay Nakjun sa mundo ng mga tao. Baka sakaling doon niya mahanap muli ang kanyang mga nawalang alaala. Ngunit pagdating pa lamang ni Som-ai sa mundo ng mga tao, nakita niya ang imaheng nasa kanyang panaginip na nakaimprenta sa damit ng isang tao. Sa sandaling iyon, biglang naging labis na magulo ang kanyang damdamin. Samantala, bigla ring nakaramdam si Haesuk ng kakaibang pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay hindi galing kay Yang-ae na mukhang matipuno at maayos manamit. Bigla na lamang nagkaroon ng pusong parang dalaga si Yang-ae. Lumalabas na nahulog siya sa direktor ng langit. Ngunit nang makita siya ng direktor
direktor ng langit, unang beses siyang nakaramdam ng takot sa buong buhay niya. Kapag nakikita siya ng hari ng impyerno, tinatawag pa siyang kuya nito. Ngunit paulit-ulit siyang nilapitan ni Yang A at tinanong kung siya ba ay single o diborsyado. Dahil sa mga kilos niya, labis na natakot ang direktor ng langit at napilitang tumakbo palayo. Sa oras na yun, nakita ni Haisuk sina Nakjun at Som-ai na bumabalik mula sa mundo ng mga tao. Napagtanto niyang hindi sa kanila nanggagaling ang kaba sa kanyang puso. Nang makita ni Nakjun ang itsura ni Haisuk, inisip niyang may sakit ito. Ngunit agad din niyang itinanggi ang ideyang iyon dahil sa langit ay walang sakit o karamdaman, hanggang sa may ipinalabas na programa sa telebisyon tungkol sa diborsyo at nabanggit ang relasyon ng binan at manugang. Saka lamang napagtanto ni Haisuk na ang kaba sa kanyang puso ay dahil sa kanyang binan. Sa sandaling iyon, nabanggit din ni Nakjun na nasa langit ang kanyang ina. Tinanong niya si Haisuk kung gusto ba nitong puntahan ang kanyang ina. Labis na natakot si Haisuk. Hindi lamang niya ayaw makita ang kanyang binan, gusto pa niyang itago ang katotohanang napunta siya sa langit. Ngunit habang tinatakpan niya ang kanyang pangalan, nakasalubong niya ang kanyang binan. Sa totoo lang, agad na nakilala ni Haisuk na ang batang babaeng nasa harapan niya ay ang kanyang binan. Ngunit dahil sa takot, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Isang tingin lamang ng binan ni Haisuk ay sapat na upang makita ang kasinungalingan niya. Lumaki ang mga mata nito. Agad namang itinanggi ni Haisuk iyon sa pamamagitan ng pagkitid ng kanyang mga mata. Hindi ito pinansin ng binan ni Haisuk. Sinabi nitong may susi siya na ibinigay ng kanyang anak kaya maaari siyang pumasok sa bahay anumang oras. Agad na tinanong ni Haisuk si Nakjun kung ibinigay ba talaga nito ang susi. Hindi niya inaasahan na ang sinabi niyang iyon ang mismong maglalantad sa kanya. May dahilan naman kung bakit takot si Haisuk sa kanyang binan. Pagdating pa lamang ng binan niya, agad nitong sinimulang suriin kung paano nililinis ni Haisuk ang bahay. Pagkatapos ay muli nitong hinalughog ang kusina. Sa huli, tiningnan pa nito ang kamay ni Haisuk nang may pagtataka. Saka sinabi na kailangan na niyang umuwi. Nagulat si Haisuk kung bakit napakabilis nitong umalis. Sinabi ng binan niya na napansin nitong hindi komportable si Haisuk nang magkita sila. Nakaramdam si Haisuk ng pait sa kanyang loob, ngunit hindi niya iyon maipahayag. Pagdating pa lamang ng kanyang binan, hinalughog na nito ang bawat sulok ng kanilang bahay. Naiinis si Haisuk, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Kung ikukumpara kay Haisuk, si Yang A sa langit ang pinakamasaya. Ngayon ay pumunta siya upang hanapin ang direktor ng langit para manligaw. Nang makita ng direktor ng langit si Yang A, natakot ito at sinabi kay Yang A na umupo sa upuang nasa tapat niya. Ngunit mabilis na tumakbo si Yang A at umupo sa upuang pinakamalapit sa kanya. Lumipat pa nga siya ng upuan upang mas mapalapit sa kanya. Nang makita ito ng direktor ng langit, lalo siyang natakot at agad na tumakbo palayo. Samantala, tuwing bumababa si Nakjun sa mundo ng mga tao para magtrabaho, palagi niyang isinasama si Som-ai upang tulungan itong hanapin ang mga alaala nito. Nang may batang dumaan, gusto sana ni Som-ai na yakapin ang bata. Ngunit isa lamang siyang espiritu, kaya hindi siya mahawakan ng iba at hindi rin siya makahawak ng ibang tao. Nang makita ito ni Nakjun, sinabi niya kay Som-ai na ang dahilan kung bakit siya nakakahawak ng mga tao ay dahil sa relo mula sa langit na suot niya. Sa kabilang banda, nakita ni Haisuk ang kanyang binan na inaayos ang higaan ng kanyang asawa. Agad niyang sinabi na dapat ay siyang gumagawa noon. Ngunit sinabi ng binan ni Haisuk na bata pa ang kanyang katawan, kaya mas malakas siya kaysa kay Haisuk. Pagkatapos, basta na lamang niyang inutusan si Haisuk na ilagay sa refrigerator ang mga ulam na dala niya. Sumunod na lamang si Haisuk sa sinabi nito. Ngunit nagdala rin ang binan ni Haisuk ng maraming bagong kaldero at kawali. Sa isang iglap, napalitan niya halos ang lahat ng gamit sa kusina ng bahay. Bukod pa roon, nagluto pa siya ng napakasarap at masaganang hapunan. Ngunit nang handa na silang kumain, sinabi niyang busog na siya. Pagkatapos nilang kumain, naisa na ni Nakjun na tulungan si Haisuk sa paghuhugas ng pinggan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Haisuk at sinabihang pumunta na lang sa ibang lugar. At tulad ng inaasahan, nang makita iyon ng binan ni Haisuk, agad niyang pinuna si Nakjun at sinabing hindi nito tinutulungan si Haisuk. Sumagot si Nakjun na ganito na ang panahon ngayon. Nang marinig iyon ng kanyang ina, agad nitong sinabi kay Haisuk na hintayin siya sa bahay kinabukasan dahil may gusto siyang ipakita o puntahan kasama nito. Ngunit kinabukasan, hindi naman talaga naghintay si Haisuk sa kanyang binan. Sinadya niyang pumunta sa simbahan upang mag-aral at nagluto pa siya ng mga pagkaing matagal ihanda. Dahil dito, naramdaman ng pastor na namatay noong 5 taong gulang pa lamang ang matagal nang nawawalang pagmamahal ng isang ina. Nakita ni Yang A ang binan ni Haisuk na naghihintay sa kanya, kaya naisip niyang tawagan si Haisuk. Ngunit may lungkot sa mukha ang binan ni Haisuk at sinabi nitong hindi na kailangan. Alam niyang noong nabubuhay pa siya ay hindi niya tinrato ng mabuti si Haisuk. Ngunit ang lahat ng iyon ay dahil iyon din ang natutunan niya mula sa sarili niyang binan. Akala niya ay ganoon talaga ang pamumuhay ng lahat. Sa totoo lang, ayaw niyang gambalain si Haisuk. Ngunit nang malaman niyang si Haisuk ay may hitsura pa rin ng isang 80 taong gulang, habang siya naman ay may katawan ng isang batang babae, nais lamang niyang tulungan ito kahit kaunti. Ayaw niyang araw-araw na magbuhat si Haisuk ng mabigat na kawali, kaya pinalitan niya iyon ng mas magaan. Ngunit maaring hindi maintindihan ng iba ang tunay niyang dahilan. Sa sarili niya, nahihiya rin siya. Sinabi ni Yang A na mas mabuti kung kakausapin niya si Haisuk ng tapat. Ngunit tumanggi siya. Nang paalis na siya, nakasalubong niya si Nakjun na pauwi mula sa trabaho. Sinabi niya rito na hindi na siya pupunta sa bahay nila muli. Sa totoo lang, labis siyang nagpapasalamat kay Haisuk sa pag-aalaga sa kanyang anak sa loob ng 60 taon. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa kabutihan ni Haisuk. Para sa kanya, hanggat masaya sina Nakjun at Haisuk, sapat na yon bilang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kanya. Matapos ihatid ni Nakjun ang kanyang ina, bumalik siya sa bahay. Sa pagkakataong iyon, medyo nagalit si Nakjun kay Haisuk. Ang totoo, umaasa siyang
mamahalin siya ni Haisuk ng buo, pati na rin ang kanyang ina na maaga ng pumanaw. Kung ikukumpara sa tahimik na atmosfera na iyon, mas nakakatawa naman ang nangyayari kina Yang A at sa direktor ng langit. Isang umaga, biglang nakaramdam ang direktor ng langit ng tila nakakatakot na presensya sa kanyang likuran. Lumalabas na si Yang A na naman iyon. Isinara pa niya ang pinto. Sunod-sunod niyang nilapitan at kinulit ang direktor ng langit upang ipahayag ang kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang sobrang kakaibang kilos, natakot ang direktor ng langit at napilitan itong pigilan siya. Hindi na makagalaw si Yang A, kaya wala siyang nagawa kundi panoorin ang direktor ng langit na tumatakbo palayo sa takot. Samantala, habang nagtatrabaho si Nakjun, isinama niya si Som-ai upang tulungan itong hanapin ang kanyang mga alaala. Nang makita ni Som-ai ang isang taong nagdulot ng matinding pagbabago sa kanyang damdamin, unti-unting nagsimulang bumalik sa kanyang isip ang mga nawalang alaala. Ang mga ginawa ng taong iyon sa kanya noon ay sapat upang hilingin niyang patayin ito. Ngunit sa sandaling bumalik ang alaala na iyon, ang gusto na lamang niyang gawin ngayon ay sakalin siya. Nang makita ni Nakjun ang nangyayari, lubos siyang nagulat. Espiritu lamang si Som-ai, kaya bakit niya nahahawakan ng isang tao? Ano ba talaga ang nangyayari? Agad siyang pinigilan ni Nakjun. Kapag nakapatay si Som-ai ng isang tao, magiging demonyo siya at hindi na kailanman makakalaya. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Som-ai na baka masama siyang tao noong nabubuhay pa siya. Sinabi pa niya na kung sakaling mawala siya balang araw, wag na siyang hanapin ni Nakjun. Sa oras na yon, malamang na itatapo na siya sa impyerno. Kinagabihan, naisa na ni Haisuk na makipag-ayos sa kanyang asawa. Ngunit sa tuwing mag-uusap sila, napupunta lagi ang usapan sa kanyang binan. Kaya sa huli, wala na silang masabi sa isa't isa. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Yang A, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Lumalabas na iyon pala ang lamig na dulot ng tahimik na alitan ni Haisuk at Nakjun. Karaniwan, tuwing papasok sa trabaho si Nakjun at may nakalimutan siya, si Haisuk ang mag-aabot nito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Som-ai ang nakapansin na nakalimutan ni Nakjun ang kanyang pocket watch. Ngayong araw, muli niyang sinamahan si Nakjun sa mundo ng mga tao upang hanapin ang kanyang mga alaala. Ngunit napansin niyang kakaiba ang isang bagay. Noong panahong iyon, wala naman siyang pocket watch. Kung ganoon, bakit niya nasakalang taong iyon? Iniisip ni Nakjun na marahil ay dahil sa napakatindi ng emosyon niya. Napakalakas nito, kaya kahit siya mismo ay hindi na ito makontrol. Dahil dito, nais ni Som-ai na subukan muli. Kaya nang makita niya ang isang sanggol sa mundo ng mga tao na nahulog ang laruan, sinubukan niya itong pulutin para sa bata. Ngunit ilang beses siyang nabigo. Nakuha lamang niya ang laruan nang hawakan siya ni Nakjun. Masayang-masaya niyang ibinigay ang laruan sa bata. Nang hawakan ng bata ang kanyang kamay, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Sa sandaling iyon, naisa na ni Nakjun na ipaliwanag na iyon ay dahil sa kanyang pocket watch. Ngunit biglang napaiyak si Som-ai. Marahil ay dahil nagising ang mga alaala at damdaming matagal nang nakatago sa kanyang puso. Nang banggitin iyon, nakaramdam din ng kakaiba si Nakjun. Naalala niya na noong nasa tren sila sa impyerno, bakit niya hinawakan ang kamay ni Som-ai? Posible kayang ang damdamin sa kanyang puso ang gumabay sa kanya? Hindi niya inaasahan na ang sinabi niyang iyon ay magdudulot ng kakaibang damdamin kay Som-ai. Samantala, sa ibang lugar, ang pastor na walang minamahal at si Haisuk na masama ang pakiramdam ay nag-inuman ng magkasama. Nagbisikleta pa silang dalawa sa runway. Dahil sa kanilang kalasingan, inimbitahan sila sa sangandaan sa sentro ng langit upang magbigay ng paliwanag. Sa pagkakataong iyon, kakagaling lamang ni Nakjun sa trabaho at nakita niya ang eksenang iyon. Nang makita ni Haisuk ang kanyang asawa, parang nakakita siya ng tagapagligtas. Gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang muli na naman nilang pinag-aawayan ang tungkol sa kanyang binan. Agad na tumalikod si Nakjun at nawala ang pag-aalalang nasa kanyang mukha. Gayunpaman, dumating na rin ang sandali upang magkabati sila. Ikinuwento ni Haisuk kay Nakjun na 60 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang uminom ng alak. Noong panahong iyon, hindi siya kailanman naglakas loob na uminom dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang asawang nakaratay sa kama. Natatakot siya na kung malalasing siya, wala nang mag-aalaga sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, labis na nakonsensya si Nakjun. Napagtanto niyang napakaraming isinakripisyo ng kanyang asawa para sa kanya. Maaga kinabukasan, habang may bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, nagbalak si Nakjun na magluto ng sabaw para sa hangover ni Haisuk. Ngunit umatras si Haisuk. Sinabi niyang susubukan niyang makisama sa kanyang binan. Ngunit sinabi ni Nakjun na sinabi ng kanyang ina na hindi na ito muling pupunta roon. Labis itong ikinagalit ni Haisuk. Agad siyang nagdala ng mga pagkaing paborito ng kanyang binan upang humingi ng paumanhin. Ngunit nakita ni Haisuk ang kanyang binan na ipinapamigay ang mga kasangkapan sa bahay. Karaniwan, ang mga matatanda ay nagsasalita ng matalas. Ngunit sa totoo lang ay mababait naman. Sa simula, sinadya ng binan ni Haisuk na sabihin na ibinibigay niya ang mga kasangkapan sa iba upang sa bandang huli ay makatira siya sa bahay nila. Ngunit ang totoo, gusto na niyang muling ipanganak. Si Nakjun ang kanyang anak, ngunit wala itong alam tungkol dito. Samantala, sa mundo ng mga tao, nagsimulang magustuhan ni Som-ai ang pakiramdam na hawak ang kamay ni Nakjun habang hinahawakan naman niya ang pagkain sa kabilang kamay. Biglang nagkamali ng akala si Nakjun sa isang tao at agad na tumayo. Dahil dito, nawalan ng balanse si Som-ai at napasandal sa kanyang mga bisig. Ang simpleng kilos na yon ay nagbigay kay Som-ai ng isang mahiwagang pakiramdam. Habang naghihintay sila ng tren papuntang impyerno, ginamit ni Som-ai ang alaala ng kanyang mga kamay upang gumawa ng dalawang singsing na gawa sa bulaklak. Isinuot pa niya ang isa sa kamay ni Nakjun. Mukhang nahulog na ang loob ni Som-ai kay Nakjun. Nang sabihin ni Haisuk kay Nakjun ang tungkol sa muling pagsilang ng kanyang ina, labis siyang nalungkot. Hindi sinasadyang nakita ni Som-ai si Nakjun habang inaalok
tinalo ito ni Haisuk. Mula noon, nagsimula siyang makaramdam ng selos. Ngunit alam din niyang mali ang nararamdaman niyang iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan ng pastor upang magsisi. Pagkatapos noon ay umuwi na siya. Ngunit habang dumadaan si Som-ai sa tabi ni Haisuk, nahulog ang singsing na bulaklak na suot niya. Pinulot iyon ni Haisuk. Hindi niya iyon masyadong pinansin dahil kailangan nilang sumama ni Nakjun upang ihatid ang kanyang ina sa muling pagsilang. Sa sentro ng langit, ipinaliwanag ng direktor ang mga patakaran ng muling pagsilang. Ang lahat ay nakabatay sa batas ng sanhi at bunga mula sa nakaraang buhay upang matukoy kung ano ang magiging susunod na kapalaran. Ang mabuti at masamang karma na naipon sa nakaraang buhay ay kailangang mabalanse. Ito ang magpapasya kung saan ka mapupunta. Halimbawa, ang unang hiling ng isang tao ay maging anak ni Elon Musk. Ang pangalawang hiling naman niya ay maging manugang ni Donald Trump. Dahil sa kahilingang iyon, labis na napahiya ang babaeng anghel. Mas nakakagulat pa roon. Gusto pa niyang sa susunod niyang buhay ay magkaroon siya ng kasintahan na may taas na 1.64 na metro at may timbang na 45 kilo at dapat daw ay maputi ang balat na parang sa pusa. Ngunit ang mabuting karma na naipon niya sa nakaraang buhay ay kulang na kulang upang matupad ang mga hiling na iyon. Nang dumating ang turno ng bina ni Haisuk, maaari sana siyang pumili ng isang magandang buhay. Ngunit batay sa kakaibang ekspresyon sa mukha ng babaeng anghel, malinaw na pinili niya ang isang buhay na puno ng paghihirap. Nang malaman ito ni Nakjun, nagmakaawa siya sa kanyang ina na pag-isipan itong muli. Ngunit hindi inaasahang inaprubahan ng direktor ng langit ang desisyon ng ina ni Nakjun. Ang pagpiling iyon ay magdaragdag lamang ng mas maraming mabuting karma para sa kanya. Sa susunod niyang buhay, tiyak na magkakaroon siya ng mas magandang kapalaran. Kahit gaano pa man mag-alala si Nakjun, wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang lahat ng sama ng loob sa pagitan ni Haisuk at ng kanyang binan. Nakakalungkot nga lamang na kapag siya ay muling isinilang, mawawala ang lahat ng alaala ng binan ni Haisuk. Ipinakita ng direktor ng langit ang kanilang karma mula sa nakaraang buhay. Sa katunayan, minsan lamang nagkaroon ng ugnayan sina Nakjun at ang kanyang ina bilang guro at estudyante. Ngunit mas malalim ang karma ng ina ni Nakjun kay Haisuk. May panahon na naging magkaaway sila sa isang digmaan. May pagkakataon din na ang ina ni Nakjun ay naging manugang ni Haisuk. Noon, labis siyang pinahirapan ni Haisuk hanggang sa umabot sa puntong gusto niyang magpakamatay. Ito ang masasamang karma ni Haisuk mula pa noong sinaunang panahon. Kailangan niyang muling isilang upang mabayaran ang utang na iyon. Kaya sa makabagong panahon, siya naman ang naging biyena ni Haisuk. Gayunpaman, mabuti pa rin ang babaeng ito sa kabila ng lahat. Hindi niya pinahirapan si Haisuk. Nang makarating sila sa pintuan ng muling pagsilang, sinabi ni Nakjun sa kanyang ina na huwag na niyang muling hanapin ang kanyang walang pusong ama. Mula ngayon, doon na matatapos ang kanilang kapalaran. Ngunit inalo ni Haisuk si Nakjun at sinabi na kapag bumababa siya sa mundo ng mga tao para magtrabaho, maaari pa rin niyang lihim na dalawin ang kanyang ina. Habang nasa trabaho si Nakjun, nanatili si Haisuk sa bahay upang ayusin ang kanyang mga damit. Doon ay hindi sinasadyang nakita niya ang isang singsing na bulaklak na kaparehong-kapareho ng kay Som-ai. Samantala, habang nasa mundo ng mga tao si Nakjun, may tumawag sa kanya pabalik. Lumabas na ang matandang sinakal ni Som-ai ay nailigtas ni Nakjun. Nagpapasalamat ang matanda sa kanya. Ngunit nang ipakilala nito ang sarili bilang pulis na si Kang Jong-gu, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nakjun. Mabilis ang naging paghinga niya. Ang taong ito pala ang pulis na sangkot sa pagbebenta ng mga bata, si Kang Jong-gu. Tinanong ni Nakjun si Jong-gu kung saan ito ipinagbili ang mga bata. Nang malaman ni Jong-gu kung sino si Nakjun, nagulat siya at nagtaka kung bakit napakabata pa rin ito. Napaiyak si Jong-gu at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid upang pigilan si Nakjun, na tila nawawalan na ng kontrol. Hindi inaasahan na habang tumatakas si Jong-gu, nabangga siya ng isang truck at agad na namatay. Nang makita niya ang sarili niyang katawan na duguan, napagtanto niyang patay na siya. Sa isang iglap, napuno siya ng matinding galit at hinanakit, kaya sinakal niya si Nakjun. Nang makita ito ni Som-ai, agad siyang nagbago at naging isang demonyong may pulang mga mata. Hinawakan niya ang leeg ni Kang Jong-gu at itinaas ito. Sa sandaling iyon, dumating ang sugo ng impyerno. Sumigaw si Nakjun kay Som-ai na tumigil dahil kung hindi ay wawasakin siya ng sugo ng impyerno. Sa malas, nagkataon pang dumaan ang tren ng impyerno ng araw na iyon. Nang makita ng sugo ng impyerno na hindi niya mahila ang kaluluwa ni Kang Jong-gu, binalak niyang sirain si Som-ai. Sa oras na iyon, ayaw pa ring tumigil ni Som-ai. Mabuti na lang, dahil sa payo ni Nakjun, napigilan niya ang sarili. Ngunit dahil sa pangyayaring iyon, muli na namang sinuspinde si Nakjun sa kanyang trabaho. Labis ding nagsisi si Som-ai sa kanyang ginawa. Nang makita niyang sinasakal ng lalaking iyon si Nakjun, hindi na niya napigilan ang sarili. Gusto lamang niya itong protektahan. Noong una, nang makita ni Haisuk na bumalik sina Nakjun at Som-ai, balak sana niyang tanungin ang tungkol sa mga singsing na bulaklak. Ngunit nang makita niya ang pagod na mukha ni Nakjun, hindi na siya nagtanong. Sa halip, kinabukasan ay naghanda siya ng masaganang almusal para sa kanila. Nilinis din niya ang buong silid upang maalis sa isip niya ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos, matapos niyang labhan ang kumot, sinabi niya kay Yang A na isampay ito sa labas upang matuyo. Ngunit may isang taong dumaan sa labas, at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yang A. Akala niya ay ang direktor ng langit ang dumaraan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon pala ay ang lalaking matagal nang naghahanap sa kanyang anak. Samantala, dahil sinuspinde si Nakjun sa trabaho, wala siyang magawa kundi maglibot-libot sa langit. Hindi niya ito sinabi kay Haisuk dahil ayaw niyang mag-alala ito. Ngunit dahil sa sinabi niyang iyon, lalo siyang hinangaan ni Som-ai. Hindi na niya kayang itago ang kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, ipinagtapat niya kay Nakjun ang mga salitang matagal nang nasa kanyang puso. Kahit hindi malinaw kung ano mismo ang sinabi nila sa isa't isa, tiyak na napaisip si Nakjun sa mga sinabi ni Som-ai. Sa kabilang banda,
nakita ni Yang A na mag-isa lamang na bumalik si Som-ai. Doon niya napansin na may kakaiba sa pagitan ni Nakjun at Som-ai. Samantala, si Haesuk ay nagdarasal. Ipinagdasal niya na maayos pa rin ang relasyon nila ni Nakjun at baka nagkakamali lamang siya sa kanyang iniisip. Ipinagdasal din niya na sana ay magpakita sa kanya ang kanyang asawa. At tunay nga, biglang lumitaw si Nakjun sa harapan niya. Sa pagkakataong iyon, matapang din niyang sinabi na muli siyang nasuspinde sa trabaho. Ngunit hindi inaasahan, labis na natuwa si Haesuk dahil ibig sabihin ay hindi na kailangang laging kasama ni Nakjun si Som-ai. Nang makita ni Som-ai ang dalawa na magkahawak kamay habang umuuwi, labis siyang nalungkot at nasaktan. Kinagabihan, napansin ni Yang A ang nangyayari kay Som-ai. Agad niya itong tinanong kung may gusto ba itong tao. Kahit walang sinabi si Som-ai, nahulaan na iyon ni Yang A. Tutal, napakaliit lamang ng mundong ginagalawan ni Som-ai. Agad niyang binalaan si Som-ai na huwag mahulog ang loob kay Nakjun dahil asawa iyon ni Haesuk. Sinabi pa niya na noong bata pa siya, kapag may nang-api kay Haesuk, sisirain niya ang tindahan o karatula ng taong iyon. Siyempre, mabuting tao rin si Nakjun. Kaya ngayon, sinasadya niyang umiwas kay Som-ai. Sa kabilang banda, may isang lalaking mula sa impyerno na pinaparusahan sa langit. Patuloy pa rin niyang hinahanap ang anak niyang iniwan noon, si Yang A. Sa araw na iyon, pumunta si Yang A upang hanapin ang direktor ng langit para makipagkita. Habang iniisip niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil paparating ang direktor ng langit, napansin niya ang lalaking nakatayo sa likuran nito. Sa isang iglap, agad niyang nakilala kung sino iyon. Nakilala rin ng lalaki na si Yang A ang kanyang anak. Sa takot, agad tumakbo si Yang A pauwi. Nagtago siya sa isang sulok ng bahay at nanginginig ng tuloy-tuloy. Sinundan pa siya ng lalaking tinatawag niyang ama. Nakilala siya ni Haesuk, kaya agad niya itong pinalayas. Hindi niya papayagang saktan muli si Yang A. Ang dahilan kung bakit labis na natatakot si Yang A ay dahil noong bata pa siya, tuwing umuwi ang kanyang ama na lasing, palagi siyang hinahanap nito, kaya kailangan niyang magtago. Kapag nahahanap siya ng kanyang ama, binubugbog siya nito. Ngunit kinabukasan, muling pumunta ang ama ni Yang A sa bahay ni Haesuk. Sinabi nitong hindi mahalaga kung anong parusa ang matanggap niya sa impyerno, ngunit hindi niya kayang tanggapin na si Yang A, napatay na, ay patuloy pang magdurusa dahil sa kanya. Labis ding nagalit si Yang A. Paano nakarating sa langit ang isang makasalanang tulad ng kanyang ama? Kaya dinala niya ito upang harapin ang direktor ng langit at linawin ang lahat. Sinabi ng direktor ng langit na naparusahan na ang ama ni Yang A. Sa katunayan, para sa kanya, ang langit ay isang parusang mas masakit pa kaysa sa impyerno. Sa lugar na ito, ibinigay sa kanya ang pagmamahal ng isang ama na hindi niya kailanman naipakita noon. Kailangan niyang tiisin ang matinding galit at paninisi ng kanyang anak. Sa ganitong paraan lamang niya mararamdaman ang lungkot at sakit na dinanas ni Yang A noon. Noong taong iyon, nang makita ni Yang A na paparating ang kanyang ama, umaasa siyang susunduin siya nito. Ngunit hindi niya inaasahan na dumating lamang ito upang manghiram ng pera kay Haesuk. Dahil dito, hindi kailanman mapapatawad ng kasalukuyang Yang A ang kanyang ama. Agad namang sinabi ng direktor ng langit na hindi mahalaga kung mapatawad man niya ito o hindi, dahil ang kanyang ama ay muli pa ring isisilang. Nagalit si Yang A. Paano nila mabibigyan ng pagkakataong muling isilang ang isang taong tulad nito? Ipinaliwanag ng direktor ng langit ang tunay na layunin ng muling pagsilang. Sa katunayan, ang reincarnation ay para bigyan ng isang tao ng pagkakataong itama at tapusin ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraang buhay. Kung hindi sila mapapatawad, magpapatuloy lamang ang kapalarang iyon sa susunod na buhay. Paulit-ulit silang muling isisilang hanggang sa tuluyang maghilom ang sugat sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay sinabi ng direktor ng langit kina Yang A at sa kanyang ama na sa kanilang nakaraang buhay ay mag-asawa sila. Bagamat hindi maganda ang naging wakas ng kanilang relasyon noon, kaya sa sumunod na buhay ay ginawa silang mag-ama. Ngunit, hindi rin naging maganda ang naging wakas ng buhay nilang ito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ayaw na ni Yang A na muling isilang. Ngunit sinabi ng direktor ng langit na hindi lamang siya ang nasaktan, nakasakit din siya ng ibang tao. Pagkatapos ay gumamit ng kapangyarihan ang direktor ng langit upang ipakita sa kanila ang nangyari sa kanilang nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay nila, mag-asawa sila at nagkaroon ng isang anak na babae. Ang batang iyon ay si Haesuk. Noong panahong iyon, si Yang A ay isang babaeng nagtatrabaho bilang escort. Dahil kinamumuhian niya ang trabahong iyon, kumapit siya sa isang lalaking may asawa. Nagkaanak pa sila ng lalaking iyon. Ngunit matapos niyang manganak, ayaw niyang alagaan ang bata. Natatakot siya na kung aalagaan niya ang anak niya, magmumukha siyang matanda at iiwan siya ng lalaking iyon. Kaya si Haesuk ay palaging inaalagaan ng kanyang foster mother. Ngunit anong ina ang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Noong unang beses niyang buhatin ang kanyang anak, naramdaman niya ang pagnanais na maging isang tunay na ina. Isang araw, nagpunta sila ng ama ni Haesuk sa kanilang honeymoon. Bumili siya ng isang pares ng sapatos na balak niyang iuwi para isuot ni Haesuk. Ngunit sa mismong araw na iyon, naaksidente sila sa sasakyan at pareho silang namatay. Matapos malaman ni Yang A ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraang buhay, kakaiba na ang nararamdaman niya tuwing tinitingnan niya si Haesuk. Noong gabing iyon, niyakap niya si Haesuk at umiyak ng walang tigil. Sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang ina, ngunit hindi man lang niya naranasan na yakapin ang kanyang anak upang padedehin ito. Sa buhay na ito naman, si Haesuk ang tumulong sa kanya at nagpalaki sa kanya. Gusto ni Yang A na manatiling kasama si Haesuk magpakailanman. Sa katunayan, noong gabing iyon ay nagdasal din si Haesuk na sana ay manatili silang magkasama habang buhay. Ngunit alam niyang imposible iyon. Habang nagpipiknik sila sa labas at masaya ang sandali, umiiyak na sinabi ni Yang A na labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Haesuk para sa kanya. Ngunit sinabi ni Haesuk kay Yang A na hanapin niya ang sarili niyang kaligayahan. Dapat niyang makilala ang isang taong lubos na magmamahal sa kanya. Pagkatapos ay magkaanak siya upang
pang maranasan ang sakit at hirap ng pagiging ina. Sa huli, mabuhay siya hanggang sa edad na nararapat niyang maranasan ang tunay na buhay. At kapag napagod na siya sa mundong ito, saka niya muling buksan ang kanyang mga mata at muli silang magkikita. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong katawan ni Yang A sa isang maningning na aura. Hindi na napigilan ni Haisuk ang kanyang emosyon. Sinabi niya kay Yang A na sa susunod na buhay ay mahalin siya nito ng husto. Lumalabas na alam na pala ni Haisuk ang lahat. Tumango lamang si Yang A at pagkatapos, tuluyan siyang naglaho. Bumalik na si Yang A sa mundo ng mga tao. Sa katunayan, noong aksidente sa sasakyan, hindi siya totoong namatay. Isa lamang siyang taong malapit ng mamatay na naglakad-lakad sa ilalim ng mundo. Pagkatapos ng 3 buwang koma, nagising siya. Siyempre, alam ni Haisuk ang lahat ng ito. Ito ay dahil ipinagpaalam sa kanya ng direktor ng langit ng maaga. Ngunit hindi pa tapos ang kapalaran ni Haisuk. Ang pastor na namatay noong 5 taong gulang ay nagdarasal na sana'y dalhin siya ng kanyang tunay na ina. Sa totoo lang, taimtim niyang hinahangad na ang ina ay si Haisuk. Nang lumingon siya, totoong nakita niya si Haisuk. Ngunit sa ibang pangyayari, umiiyak si Som-ai matapos magising mula sa kanyang panaginip. Sa mga pirapirasong alaala niya, nakita niya ang isang tao na tinatawag ang isang bata na si Yunho. Agad niyang ikinuwento ito kay Nakjun. Nang marinig ito ni Nakjun, labis siyang nagulat. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano alam ni Som-ai si Yunho. Kahit na nasaktan niya si Som-ai, iyon lamang ang alam nito. Sinabi ni Som-ai na kung may maalala pa siya, sasabihin niya kay Nakjun. Dahil sa kilos ni Nakjun, naisip ni Som-ai na si Yunho ay anak ni Nakjun. Ngunit hindi kailanman narinig ni Som-ai na may anak si Haisuk. Sa katunayan, si Yunho ang pastor mismo. Ang pastor ay pumanaw at napunta sa langit noong 5 taong gulang pa lamang. Palagi niyang hinahangad na makita ang kanyang ina. Pagdating niya rito, nagdarasal siya araw-araw at ang unang dumating sa kanya ay si Haisuk. Tinanong niya si Haisuk kung siya ba ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Haisuk na wala siyang anak. Labis siyang naantig at nahihiya niyang sinabi na biro lamang iyon. Pagbalik ni Haisuk, agad niyang ikinuwento ito kay Nakjun. Nakita ni Som-ai sa sulok, nakikinig at labis ang pagtataka. Wala namang anak sina Haisuk at Nakjun. Kaya kanino nga ba ang anak na si Yunho? Habang tinatapos ni Som-ai ang kanyang pagtataka, naginip siya ng isang tao na tinatawag si Yunho. Ngunit ito ba ay ang kanyang nakaraang sarili? Nagising si Som-ai na umiiyak. Alam niya na si Yunho ay kanyang anak. Ngunit noong sasabihin na niya na si Yunho ang kanyang anak, bumalik ang mga pirapirasong alaala. Nakita niya na ang taong naghiwalay sa kanya at sa kanyang anak ay si Nakjun. Bumalik sa realidad. Labis na naguluhan si Nakjun. Bakit naging anak ni Som-ai si Yunho? Ang kanyang galit na sigaw ay labis na ikinagulat ni Som-ai. Agad siyang nagtago sa kwarto. Agad namang kumatok si Nakjun sa pinto at pinilit si Som-ai na sabihin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling natakot siya, bumalik ang kanyang alaala. Noon, nakita niya si Nakjun na nakikipaglaban sa masasamang pulis. Dahil sa seryosong balita tungkol sa child trafficking noon, labis na nagalit si Som-ai. Tinanong niya si Nakjun kung bakit niya ibinenta ang kanyang anak na si Yunho. Nagtataka si Nakjun kung bakit ang tinutukoy niya ay ang kanyang Yunho. Bumalik na ba ang alaala niya? Labis siyang natakot dahil maraming tanong ang ibinato sa kanya. Pagkatapos, nahulog siya sa sahig. Sa sandaling nahulog siya, naalala niya ang mga nawalang alaala. Nakita niya ang sarili niyang nilulunod sa tubig ni Nakjun. Ngayon, kasama ang agresibong pagtatanong ni Nakjun, nakumpirma ni Som-ai na masamang tao si Nakjun. Agad niyang kinuha ang isang matigas na bagay at tinamaan ito sa ulo ni Nakjun. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Iniwan si Nakjun na may dumudugo sa noo. Hindi pa rin niya nakuha ang kasagutan. Sa totoo lang, dahil sabik siyang malaman ang tungkol kay Yunho, tinanong ni Nakjun ang direktor ng langit na nakakaalam ng lahat. Ngunit hindi siya sinagot ng direktor ng langit dahil ang taong hinahanap niya ay malayo ngunit nasa harap niya lang pala. Tulad ng madalas na paggawa ni Haisuk ng masasarap na pagkain para sa pastor. Sa katunayan, ito ay patnubay ng kapalaran. Magkasama sila araw-araw. Ngayon, nadiskubre nila na may lottery sa langit. Ang mananalo ay makakapagsabi sa kanilang mga inapo sa mundo ng tao ng panaginip ng pagkapanalo sa loto. Ang patakaran ay hanapin ang 6 na susi na nakatago sa iba't ibang lugar sa langit upang mabuksan ang pintuan para makasali sa huling round. Ang susunod na round ay storytelling upang manalo ng boto. Sa madaling sabi, mas kapana-panabik at mas kawili-wili ang kwento, mas maraming boto ang makukuha. Pagkarinig ni Haisuk nito, napuno ng sigla ang kanyang mga mata. Ngunit ang pastor ay nahihiyang sinabi kay Haisuk na bukas pa magsisimula ang kompetisyon. Gusto ni Haisuk manalo sa kompetisyong ito dahil nandun si Yang A sa mundo ng tao. Kaya kinabukasan, nagsimula siyang magluto ng masasarap na dimsum sa simbahan. Sa isang banda, para rin pakainin ng pastor. Sa kabilang banda, ito rin ay para ihanda ang panaginip na ipakita kay Yang A. Pumanaw na si Haisuk nang hindi nag-iiwan ng maraming ari-arian sa mundo ng tao. Gusto niyang gamitin ang dimsum para suhulan ang direktor ng langit dahil sa kanyang diretso at prangka na personalidad. Tinanong niya ang direktor ng langit kung saan ang susi. Ngunit sa mukha ng direktor ng langit, alam niyang mahirap para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Kaya ginamit niya ang kilos para ipakita ito. Patuloy siyang nagturo sa lahat ng direksyon at nagtatanong, dito ba ito o dito ba? Tumanggi ang direktor sa kanyang tanong. Nang makita niyang tumanggi, wala siyang magawa kundi umalis. Ngunit habang nag-iipon na si Haisuk, papasok sana ang direktor ng langit ng mga kubyerto sa bag ni Haisuk. Sa pagkakataong iyon, nagulat siya nang matuklasan na ang bag pala ay isang mapa ng langit. Ngayon, saan man niya ilagay ang mga kubyertos, hindi direktang. Ngunit ipinapakita nito kay Haisuk kung saan ang susi. Sa huli, pinili ng direktor
direktor na ilagay ang mapa sa labas upang pigilan ang plano ni Haisuk. Nakatayo ang pastor at nanonood, hindi na matiis. Sinabi niya kay Haisuk na dapat ay nagdarasal na siya ngayon. Ngunit hindi inaasahan, pinili ni Prangka at Tusong Haisuk na tumayo mismo sa tabi ng direktor ng langit para manalangin at hanapin ang susi. Walang magawa ang direktor ng langit laban kay Haisuk. Sinabi niya na sobrang makapangyarihan si Haisuk. Wala nang magawa ang pastor kundi dalhin si Haisuk sa ibang lugar. Wala ring magawa ang grupo ni Haisuk kundi sumunod sa karamihan para hanapin ang susi. Ngunit hindi nagtagal, may nakakita ng susi. Pagkatapos, mas marami ang nakakita nito. Sa ibang pangyayari, unti-unting naibabalik ni Som-ai ang kanyang masasamang alaala. Ngunit sa sandaling ito, isang magkasintahan ang nagpapaalala sa kanya ng magagandang alaala. Sa sandaling iyon, ang itsura ng magkasintahan ay naging Nakjun at siya. Dito, naalala niya ang kanyang sariling pag-ibig. Nagkaroon siya ng relasyon kay Nakjun. Noon, siya ay lubos na nalulunod sa tamis ng pagmamahal. Ang pag-alala nito ay nagpatakang-taka sa kanya. Balik kay Haisuk. Nakita ng pastor si Haisuk na hinahanap ang susi hanggang sa Beach of Tears. Nasaktan ang puso niya, kaya nanalangin siya para mahanap ni Haisuk ang susi. At sa sandaling iyon, totoong nahulog ang isang susi mula sa langit. Dramatic na lumitaw ang ika-6 na susi. Nagulat si Haisuk at nagising ng bigla dahil nahulog ang susi sa kanyang ulo. Pagkatapos maibalik ang alaala ni Som-ai, naramdaman lamang niya na si Nakjun ay isang masamang tao na iniwan ng kanyang asawa at anak. Dumating na ang huling round ng Lotto Award. Magkakasunod-sunod magsasalaysay ang 6 na kalahok upang humingi ng boto. Ang unang kalahok ay nagsabi na nasugatan ang kanyang ama sa Middle East at ang kanyang ina ay nagkaroon ng relasyon sa iba at umalis. Ang ama niyang sugatan at may pusong nasasaktan ay ginamit ang alak para bugbugin siya at ang kanyang nakababatang kapatid araw-araw. Umalis siya sa bahay, kaya ngayon natira na lang ang nakababatang kapatid niya. Gusto niyang ialay ang Lotto Award sa kanyang nag-iisang kapatid. Halos makakuha ng perfect score ang nakakaantig na kwento. Kaya pinutol ni Haisuk at tinanong kung ang bahay ng kanyang pamilya ay pag-aari ng may-ari at kung saan matatagpuan ang bahay. Nalaman ng mga manonood na ang bahay ay pag-aari ng may-ari at ang lugar ay kasalukuyang pinaplano para sa development. Lumabas na hindi kulang sa pera ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya bumagsak ang boto niya na halos perfect score. Sa pagkakataong ito, sinabi ng ikalawang kalahok na palagi siyang nakatira mag-isa. Araw-araw, binubuksan ng batang babae ang bintana para hintayin ang pag-uwi ng kanyang mga magulang. Tinanong ni Haisuk kung paano buksan ang bintana. Ipinakita ng batang babae ang kilos ng pagbubukas ng bintana sa mga manonood. Agad na sinabi ni Haisuk na ganitong uri ng bintana ay nasa bahay lang ng mayayaman. Kaya nang ikwento ng kalahok ang pagkawala ng aso sa bahay, agad na tinanong ni Haisuk kung paano tumahol ang aso. Dahil sa matalim na tanong ni Haisuk, natakot ang kalahok number 5 at nais sumuko. Ngunit sinabi niya na pumasok siya sa paligsahan hindi para sa premyo ng loto, kundi para makita siya ng kanyang asawa sa impyerno. Lumabas na siya ang taong nais makilala ng tumakas sa impyerno na si Choljin. Sinabi ng asawa ni Choljin na huwag siyang mag-alala. Nang siya'y nabubuhay pa, itinuturing siya ng lalaki na parang isang prinsesa. Umaasa siyang makikita silang muli sa susunod na buhay. Sa panahong iyon, aalagaan niya ang lalaki na parang isang prinsipe at sasamahan sa lahat ng oras. Ang pahayag na ito ay nagkaroon ng napakalakas na epekto, kaya patuloy na dumami ang boto. Kung hindi hinarang ni Haisuk ang pastor sa pagboto, tiyak na makakakuha ng perfect score na 100 ang ikalimang kalahok. Dahil sobrang nakakaantig ang kwento ng ikalimang kalahok, ang mahabang kwento na inihanda ni Haisuk ay nagdulot ng pagka-bored sa mga manonood pagkatapos pakinggan ito. Marahil, masyado lang pangkaraniwan ang kwento ni Haisuk sa panahong iyon. Nang makita niyang hindi ito nakapagpakilos ng damdamin ng tao, agad niyang naisip ang pastor na namatay ng 5 taong gulang. Sa edad na iyon, ang kwento niya ay siguradong may malakas na epekto. Dahil dito, wala siyang magawa kundi makipagtulungan kay Haisuk. Sinabi niya na noong siya'y 5 pa, nakatayo siya sa malamig na kalye, matiyagang naghihintay sa kanyang ina na nangako na susunduin siya. Ngunit naghihintay siya at naghihintay, at sa huli, namatay siya sa sobrang lamig sa gitna ng taglamig. Naging kakaiba ang pakiramdam ng host dahil wala namang kaugnayan ang kwento niya kay Haisuk. Agad na napaluha si Haisuk at sinabi na siya ang nagkataksil sa bata sa isang walang puso, malamig, at malupit na paraan. Nagulat ang lahat at naniwala na totoo ito. Dahil sa sobrang naaantig, lahat ay bumoto kay Haisuk at natulungan siyang manalo sa Lotto Prize. Sa ibang pangyayari, unti-unting naaalala ni Som-ai ang kanyang nawalang mga alaala. Tinanong niya si Yunho na nagdo-drawing kung sino ang taong iyon. Sinabi ni Yunho na iyon ay si Nakjun, kaya galit niyang sinabi kay Nakjun na naalala na niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya para mapunta sa impyerno. Ngunit sigurado si Nakjun na galit kay Som-ai, kaya bumalik siya sa kanyang dating pamilya. Plano pa niya itong patayin. Nang marinig iyon, nanahimik si Nakjun. Ngunit sa sandaling ito, bumuhos muli ang nawalang alaala kay Som-ai. Sa kanyang alaala, tinanong niya kung sino ang ina sa painting. Sinabi ni Yunho na iyon ay si Haisuk. Sinabi rin ni Nakjun kay Som-ai na si Yunho ay anak nila ni Haisuk. Sa sandaling iyon, natigilan si Som-ai habang umiiyak. Kasabay nito, naramdaman ng program director sa likod ng eksena na nag-aacting lang si Haisuk at ang pastor. Ngunit sinabi ng direktor ng langit sa likod ng eksena na ang kwento ay hindi peke. Totoo ang sinasabi ni Haisuk at ng pastor. Sa sandaling iyon, hindi pa ganap na nagising sa kanyang alaala si Som-ai. Nagpa siya siyang maging matchmaker para kay Nakjun at Haisuk. Pumunta siya mag-isa sa Hell Train. Ginaya niya ang galaw ni Haisuk noon sa pagbagsak ng vending machine. Ngunit wala namang reaksyon. Sa pagkakataong iyon, biglang lumitaw ang pusang si Sonia na misteryoso ang kinaroroonan at malamig na sinabi kay Som-ai na huwag nang aksayahin ang oras niya dahil malapit na siyang mawala. Habang lumabas
lumabas si Haisuk para hanapin ang pastor, si Som-ai ay pumunta upang pribadong makita si Nakjun. Sinubukan niyang alamin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hinarap ang katotohanang hindi na maitago. Sa wakas ay nagsalita si Nakjun. Lumabas na si Som-ai ay ang bagay na naglalaman ng mga alaala ni Haisuk noong bata pa siya. Sa alaala na iyon, may dalawang labis na masakit na kwento na kayang sirain ng isang tao. Upang magpatuloy na mabuhay, pinili ni Haisuk na iselyo ang alaala na iyon. Alam ni Nakjun ang tungkol dito dahil narinig niya mula sa direktor ng langit. Sinabi rin ng direktor ng langit na upang mapalaya si Som-ai, ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamahal ni Haisuk upang linisin siya. Sa sandaling nalaman ni Som-ai ang lahat ng katotohanan, biglang naramdaman ni Haisuk na naghahanap sa pari ang paggising ng kanyang alaala. Sa panig ni Som-ai, naganap din ang isang kakaibang insidente. Parang nakita niya si Yunho noong bata pa. Ngunit sa isang iglap, nawala ang bata. Hindi nagtagal, nawala si Som-ai mismo sa harap ni Nakjun. Nagmadaling umuwi si Nakjun at natagpuan si Haisuk sa isang espesyal na lugar. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Som-ai hanggang sa maging halimaw. Patuloy na inuulit-ulit ni Haisuk sa sarili na lahat ay kasalanan niya. Lumalabas na minsan ay isinama ni Haisuk si Yunho sa paglalakad. Gusto ng bata ang isang laruan na kotse, ngunit tumanggi si Haisuk na bilhin ito. Matigas na nakatayo ang bata at tumangging umalis. Galit siya sandali at nagkunwaring iiwan ang bata. Ngunit paglingon niya, talagang nawala na ang bata. Naging baliw siya, tumakbo sa lahat ng lugar para hanapin ito. Pati na sa tarangkahan ng simbahan tumakbo siya. Dahil sinabi niya sa bata na kung mawawala siya, dapat hintayin ang simbahan. Ngunit sa huli, isang hakbang siyang nahuli. Natakot si Yunho sa isang ligaw na aso sa tarangkahan ng simbahan at tumakbo palayo. Ang asong iyon ay ang pusa na si Som-ai sa nakaraang buhay. Nang naalala ni Som-ai ang nakaraan, lumuhod siya at nagsisi sa harap ng pastor. Ang pagkawala ni Yunho kay Haisuk ay parang pagkawala ng kanyang kaluluwa. Pumunta si Nakjun kay Kang Jong-gu, ang criminal police. Gusto ni Nakjun siyang suhulan para hanapin ang bata. Ngunit tinanggihan siya ni Kang Jong-gu dahil maliit lamang ang perang inaalok. Sa pagkakataong iyon, aksidenteng nakita ito ni Som-ai. Kaya na-misunderstand niya na si Yunho ay ibinenta ni Nakjun. Si Yunho ay nawawala pa rin. Unti-unting bumagsak ang espiritu ni Haisuk. Maghapon niyang niyakap ang manika at itinuturing ito bilang si Yunho. Pagkatapos, dinala ni Nakjun ang mas malaking halaga ng pera sa istasyon ng pulis. Ngunit narinig niya na nagbitiw na sa trabaho si Kang Jong-gu at naghahanda na para sa isang biyahe. Sa pagkakataong iyon, parang bumagsak ang langit kay Nakjun. Isang mabait na kriminal na pulis ang nagpayo sa kanya na pwede siyang pumunta sa ampunan para hanapin ito. Ngunit nang magmadali si Nakjun sa tarangkahan ng ampunan, aksidenteng nakita niya si Kang Jong-gu na nakikipag-usap sa direktor. Nang makita iyon, tumakbo si Kang Jong-gu palayo. Habang hinahabol siya, nadala si Nakjun ng ilang metro at sa huli ay nahulog siya sa gitna ng pangunahing kalsada. Isang mabilis na sasakyan ang dumaan at nabasag ang parehong mga binti niya. Nawawala ang kanyang anak, naging bingi at pilay ang kanyang asawa. Sa dobleng dagok na yon, pinili ni Haisuk na kalimutan ang lahat. Dito nagtatapos ang kanyang mga alaala. Ginamit ni Som-ai ang parehong kamay upang hikutin ang katawan ni Haisuk. Gusto niyang mawala kasama si Haisuk. Galit na sumigaw si Som-ai kay Haisuk na gusto niyang mabuhay, kaya may puso siyang burahin ang pag-iral ng kanyang anak. Sa mapanganib na sitwasyon, sinira ni Nakjun ang pinto. Kinuha niya ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Nakiusap siya kay Som-ai na isama siya. Sa katunayan, matagal ng plano ni Haisuk na sumuko sa buhay. Kung hindi ginamit ni Nakjun ang lahat ng kanyang lakas para hilahin si Haisuk mula sa bangin ng kawalan ng pag-asa, hindi na siya makakabalik sa mundong ito. Unti-unting nilamon ng kapangyarihan ni Som-ai ang katawan ni Nakjun. Sa sandaling iyon, may pamilyar na tinig na tumunog. Si Yunho iyon, papalapit ng papalapit ang kanyang tinig. Ang unti-unting malinaw na anyo ay naging hugis ng isang pastor. Galit si Som-ai. Ngunit nang makita niya si Yunho, unti-unti niyang naibalik ang kanyang katinoan. Patuloy siyang humingi ng paumanhin sa kanyang anak. Ngunit sinabi nito na ayos lang. Sa alaala ni Yunho, sumuko na siya sa laruan. Plano niyang hawakan ang kamay ni Haisuk, ngunit hawak niya ang kamay ng maling tao. Nang bumalik siya sa stall, wala na si Haisuk. Pagkatapos ay natakot siya sa aso at tumakbo palayo. Sa gabi, nang bumalik siya sa simbahan, natuklasan siya ni Kang Jong-gu. Alam ni Jong-gu na may kamag-anak si Yunho, ngunit ibinenta niya ito sa ampunan para kumita. Sa hindi inaasahan, namatay sa lamig si Yunho sa magdamag. Sinabi ni Yunho na miss pa rin niya ang init na ibinigay ng kanyang ina, kaya gusto niyang makasama ang kanyang ina sa muling pagkabuhay. Gusto niya na bitawan ng kanyang ina ang pagkahumaling sa kanya. Ang mga salita ni Yunho ay tuluyang tinanggal ang galit sa puso ni Som-ai. Unti-unti siyang nawala sa harap ng lahat. Nagpaalam si Yunho kay Haisuk at Nakjun. Nagpasya na siyang muling ipanganak. Naniniwala siya na sa darating na panahon, tiyak na makikita silang muli. Nanalangin lamang siya na wag na muling kalimutan ni Haisuk siya. Hindi nagtagal, naabot na ni Haisuk sa langit ang sandali kung kailan maaari na siyang magpadala ng prophetic dream kay Yang A. Upang matiyak na magiging maayos ito, sinadya ng mga staff na sabihin kay Haisuk na kapag pumasok siya sa panaginip, dapat mabilis ang kanyang kilos. Dahil kapag nagising si Yang A sa gitna ng panaginip, agad itong matatapos. Bagaman, may ilang maswerteng tao na nagigising at muling natutulog at nagagawang ipagpatuloy ang parehong panaginip, napakabihira ng ganitong pagkakataon. Matapos makinig ni Haisuk sa mga tagubiling ito, pumasok siya sa panaginip ni Yang A. Orihinal na gusto niyang makita kung paano namumuhay si Yang A. Gusto niyang malaman kung paano kumakain si Yang A sa pang-araw-araw. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng staff na mahalaga ang oras. Wala nang nagawa si Haisuk kundi gisingin si Yang A. Labis na natuwa si Yang A nang lumitaw si Haisuk sa kanyang panaginip. Ngunit limitado ang oras, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Haisuk na makipag-usap ng matagal kay Yang A.
sinabi ni Haisuk kay Yang A ang mga nanalong numero sa loto. Upang hindi makalimutan ni Yang A ang mga numero, sinadyang inuulit ito ni Haisuk ng maraming beses. Ngunit hindi pinansin ni Yang A ang mga numero. Sa halip, ikinuwento niya kay Haisuk ang mga paghihirap na kanyang tiniis habang nangongolekta ng utang. Mabilis na pinutol siya ni Haisuk at pinilit na agad na alalahanin ang mga numero. Ngunit hindi matandaan ni Yang A ang huling 4 na numero ng 6 na digit na numero. Halos maubos na ang oras. Lubos itong ikinabahala ni Haisuk. Sa pagkakataong iyon, bigla naisip ni Nakjun ng isang paraan. Basahin ni Haisuk ang mga numero kay Yang A ayon sa ritmo ng multiplication table at samahan pa ng kantang paborito ni Yang A. Hindi inaasahan, nakatulong ang paraang ito kay Yang A na matandaan ang mga numero. Kinabukasan, pumunta si Yang A sa tindahan ng loto at sinimulang punan ang mga numerong sinabi sa kanya ni Haisuk sa kanyang panaginip. Ngunit pagdating niya sa huling numero, bigla niyang natuklasan na ang delivery man ay ang parehong lalaki na noon ay tumakas sa pagbabayad ng utang. Matapos ang sandali ng pag-aatubili, agad na tumigil si Yang A sa pagsusulat at hinabol ang lalaki. Tumagal ang habulan buong araw. Dahil dito, na-miss ni Haisuk ang pagkakataon na bumili ng tiket sa loto. Orihinal, halos nakalimot na si Yang A sa bagay na ito. Ngunit nang dumaan siya sa tindahan ng loto, bigla niyang narinig na ang mga nanalong numero sa araw na iyon ay eksaktong pareho sa kanyang alaala. Sa sandaling iyon, labis siyang nagsisi. Nang malaman niya na ang premyo ay 1,980,000,000 won, labis siyang nagalit. Siyempre, naipahayag lamang niya ang galit sa harap ng utang na lalaki. Ang paraan ng pagtatalo ni Yang A at ng lalaki ay nagdulot ng maling akala sa matandang babae sa tabi nila na sila ay mag-asawa. Nang marinig ito ng lalaki, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Ngunit labis na nagalit si Yang A. Tumayo siya upang ipaliwanag sa matandang babae. Sa huli, mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Parang nagising sa katotohanan ang lalaking may utang dahil sa sinabi ng matandang babae. Niyakap niya si Yang A at nagsimulang magpa-sweet. Sa gabi, sinimulan ng lalaki ang kanyang kampanya na atakihin si Yang A. Binigyan niya ito ng pares ng sneakers. Sinabi rin niya na magsuot ng mas maayos na sapatos upang makahabol sa kanya. Ang kilos na ito ay bahagyang nagpaiyak sa kanya sa tuwa. Bagaman sinaway niya ang lalaki, talagang nagustuhan niya ang regalong ito. Mismong isinusuot niya ang sapatos nang siya'y matulog. Bagaman na-miss niya ang premyong 1,980,000,000 won, nakakuha siya ng relasyon dahil dito. Ito rin ay maituturing na napakahalagang premyo. Sa isa pang pangyayari, matapos hindi na maantala ni Haisuk at Nakjun ang kanilang sarili, nagpa siya silang muling ipanganak. Nangako silang maging mag-asawa sa susunod na buhay. Ngunit mabilis nagbago ng isip si Nakjun. Habang nakikipag-usap siya sa direktor, nagtanong siya. Labis ang utang niya kay Haisuk at hindi niya alam kung paano ito babayaran. Matapos makinig, ipinakita ng direktor kay Nakjun ang video ng nakaraang buhay ni Haisuk at Nakjun. Pagkatapos mapanood, naging malungkot at malalim ang iniisip ni Nakjun. May desisyon na siya sa puso niya. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng muling pagkabuhay. Masayang pumasok sina Haisuk at Nakjun sa pintuan ng reincarnation. Pagkapasok, may napakahabang daan. Naglakad silang magkahawak kamay. Sa daan, niyakap din ni Nakjun si Haisuk sa kanyang likod. Paglapit sa huling pintuan, pinaalalahanan ni Nakjun si Haisuk tungkol sa sinabi nila sa mundo ng tao noon. Ang mag-asawa ay pagpapatuloy ng kapalaran mula sa nakaraang buhay. Mayroon silang mga kaaway noon. Kaya sa buhay na ito, muling magkikita at magiging mag-asawa. Nang marinig ni Haisuk ang paksang ito, nagtaka siya at nagtanong kung mag-asawa nga sila noon. Sinabi ni Nakjun na mag-asawa sila ng kabuuang 23 beses. Kasama ang buhay na ito. Labis na natuwa si Haisuk nang malaman niya na maraming beses silang nagtagpo ni Nakjun. Umaasa siyang muling magkita sa susunod na buhay. Ngunit sinabi ni Nakjun na hindi dapat sila magpatuloy sa ganitong paraan. Ipinaliwanag niya na masyado na siyang dumikit kay Haisuk at ginawa niya itong magdusa sa bawat buhay. Ngayon, labis siyang nagsisisi. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang hayaang mabuhay si Haisuk ng ibang buhay. Isang buhay na wala siya. Isang buhay kung saan hindi na siya magdaranas ng paghihirap dahil sa kanya. Sa huli, pumasok siya sa huling pintuan mag-isa. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Haisuk, namuhay siya hanggang 80 taong gulang. Habang malapit nang matapos ang buhay ni Haisuk, muling lumitaw si Nakjun sa harap niya. Sabi ni Haisuk ng tapat, hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Ngumiti si Nakjun at sumagot, hindi rin niya kayang mabuhay nang wala siya. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Emmanuel de la Peña. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.